Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 76 hanggang 85. Kabanata 76, Bagong Pangulo sa Lungguhit L. Sa oras na ito, tinatanggap ng Titan Group ang isang napakahalagang panauhin. Si Stanislaus Potter, ang chairman ng Golden Eagle Group, ay dumating sa Gonzales City ng madaling araw at dumiretso sa opisina ng chairman ng Titan Group. Nagkaroon ng cooperative venture ang Titan Group at Radcliffe Group, na matagal na niyang narinig. Bukod dito, ayon sa impormasyong nakuha ng Potter family, ang bagay na ito ay personal na inaprubahan ni Ovidio Kopp. Napagpasyahan na ni Stanislaus Potter na lumipat laban sa Radcliffe Group, at ang layunin niya ngayon ay ipaalam ang Titan Group, para ma-withdraw ni Ovidio Kopp ang mga pondo. Kung hindi, kung bumagsak ang Radcliffe Group, lahat ng perang ipinuhunan ng Titan Group ay mauubos. Bagamat nabulag ng puot, malinaw na ayaw ni Stanislaus Potter na masaktan ang nangungunang figure ng Gonzales City. Pero ang hindi niya inaasahan ay wala si Ovidio Kopp sa kumpanya, iilan lang ang mga senior executive na nandoon para tanggapin siya. Ang usapin ng pagpupulong dito ay ipinaalam ng Pangulo ng Golden Eagle Group sa Titan Group kahapon. Bilang isa sa mga pinaka-prestihiyosong negosyante sa Five River Province, si Stanislaus Potter ay lubos na kagalang-galang. Sa teorya, dapat na personal na tinanggap ni Ovidio Kopp ang stellar entrepreneur na ito sa pasukan ng gusali. Ngunit hindi lamang walang pagtanggap, ang kinaroroonan ni Kopp ay hindi alam ngayon. Nagalit ito kay Stanislaus Potter. Saan nagpunta ang chairman mo? Nakaupo sa reception room, ang kanyang mukha ay slump, at ang kanyang tono ay medyo malamig. Mula nang marating ng Golden Eagle Group ang tuktok ng Five River Province, hindi pa siya nabigyan ng ganoon kalamag na balikat. Boss Potter, may apurahang usapin ang aming chairman kaninang umaga at umalis siya. Kung tungkol sa kanyang destinasyon, talagang wala kaming pribilehiyong magtanong, sabi ng isang direktor mula sa Titan Group na may apologetic na ngiti. Kahit na si Ovidio Kopp ang pinakamayamang tao sa Gonzales City at ang Titan Group ang pinakamalaking negosyo doon, medyo nasa likod pa rin ito ng Golden Eagle Group. Tawagan kaagad si Ovidio Kopp. Sabihin sa kanya na nandito ako. Naiinip na iwinagayway ni Stanislaus Potter ang kanyang kamay. Alam na alam kung darating ako, wala siya. Ano ang ibig sabihin nito? May problema ba siya sa akin? Tatawag ako ngayon din. Nagmamadaling kinuha ng direktor ang kanyang mobile phone para tawagan si Ovidio Kopp. Chairman, nandito na si Boss Potter, kailan ka babalik? Matapos ay konekta ang tawag, nagmamadaling iniulat ng direktor ang sitwasyon. Hindi nila kayang saktan ang isang kilalang tao tulad ni Stanislaus Potter. Ano, bagong presidente, mabuti, sasabihin ko kay Boss Potter ngayon din. Pagkababa ng telepono, nakangiting sinabi ng direktor kay Stanislaus Potter, Boss Potter, may kaunting emergency sa bahay ang chairman namin, kaya hindi siya nakarating sa oras. Ikinalulungkot niya ito. Ano ang ibig sabihin nito ni Ovidio Kopp? Nakarating na ako dito, at hindi ko pa siya nakikita. Dinurog ni Stanislaus Potter ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Mangyaring huminahon, Boss Potter. Ang aming chairman ay nagtalaga ng isang bagong pangulo, na ngayon ay maaaring kumatawan sa aming chairman at tapusin ang lahat ng mga bagay sa iyo, sabi ng direktor, ang kanyang loob ay nag-aalinlangan. Bilang isa sa mga senior executive ng kumpanya, wala siyang ideya tungkol sa pagtatalaga ng bagong presidente. Bagamat ang Titan Group ay ganap na kontrolado ni Ovidio Kopp, ang mga pangunahing gawain ay tinalakay pa rin sa mga pulong ng lupon at ipinatupad pagkatapos ng nagkakaisang pag-aproba. Tungkol sa paghirang ng isang mahalagang posisyon bilang pangulo, wala siyang narinig na salita. Lumingon ang direktor sa kanyang mga kasamahan at nakita ang mga mukhang nalilito rin, apparently, nalaman lang nilang lahat na may bagong president sa company. Ito ay lalong nagpagulo sa kanya,
Dahil hindi sila nang ahas na gumawa ng anumang mga pagkakamali kapag nakikitungo sa isang pangunahing negosyante tulad ni Stanislaus Potter. Higit pa rito, dahil ang mga gawain ng pamilya Potter ang usapan, alam ng lahat na si Stanislaus Potter ay nagpipigil ng matinding galit. Sino ang maglalakas loob na hawakan ang malas na ito sa ganitong oras? Laban sa Golden Eagle Group, hindi ba iyon ay panliligaw sa kamatayan? Nasaan ang bagong presidente? Tawagan mo siya para makipagkita sa akin. Kung wala akong makitang tao sa loob ng 10 minuto, aalis na ako kaagad. Si Stanislaus Potter ay umungal sa sobrang inis, na itinuro ang mga senior manager ng Titan Group sa reception room, na nagbabanta, pag-isipang mabuti ang mga kahihinatnan. Bagamat ang Titan Group ang pinuno ng Gonzales City, ang Golden Eagle Group ay nagkaroon ng higit na kakilakilabot na lakas sa pananalapi. Bagamat hindi sila maaaring magdulot ng direktang banta sa Titan Group tulad ng paglunok sa Radcliffe Group, malamang na magdulot ng matinding pagbaba sa presyo ng stock nito. Mga negosyante, na gustong gumawa ng isang kaaway ng pera. Ito, ang direktor na tumawag ay bahagyang napahiya, sinabi lang ng chairman na hahawakan ito ng bagong presidente, ngunit hindi niya binanggit kung nasaan ang bagong presidente. Hindi rin siya nag-iwan ng anumang contact information. Akmang tatawagan niya ulit si Ovidio Cook, bumukas ang mga pinto ng reception room. Isang binata, na nakasuot ng pang-atleta, lumingalinga sa paligid pagkatapos ay lumapit kay Stanislaus Potter. Ikaw kasi, naningkit ang mga mata ni Stanislaus Potter, ang buong kilos niya ay nagmumula sa isang nakamamatay na aura. Agad na humakbang ang bodyguard sa tabi niya, na hamarang sa dinadaanan ni Julius Reed. Anak, ang lakas ng loob mong magpakita dito. Matapos mabali ang mga paa ni Kwame Potter, agad na nakuha ni Stanislaus Potter ang lahat ng impormasyon ni Julius Reed. Ang mukha na iyon sa kanyang harapan ay nakaukit sa kanyang alaala, kasing linaw ng araw kahit naging abo. Sino ito? Ang mga direktor, nang makita si Julius Reed na itulak ang pinto at pumasok, ay natarante rin. Ang Titan Group, bilang nangungunang negosyo sa Gonzales City, ay may napakahigpit na mga hakbang sa seguridad. Kung walang access card, imposible ang pagpasok sa pangunahing gate ng grupo. Kahit na may access card, hindi maabot ng isa ang pinakamataas na palapag ng walang sapat na pahintulot. Ang pinakamataas na palapag ay kung saan nagtrabaho ang mga senior executive ng Titan Group, na may mga opisina para kay Ovidio Cook at sa iba pang mga direktor na matatagpuan doon. At sa pintuan, mayroong mahigit 12 ng mga security guard na naka-duty. Pwede ba, siya ang bagong CEO? Habang iniisip ito ng direktor, hindi siya nang ahas na ipagpatuloy ang iniisip. Masyadong absurd, paano naging CEO ng Titan Group ang isang batang nasa 20s? Itong lalaking ito dito mismo ang nanakit sa anak ko. Hindi ako nagkakamali, Julius. Tambo. Habang binabanggit niya ang pangalan ni Julius Reed, si Stanislaus Potter ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Tama, lumapit sa akin ang iyong anak ng kusa, paanong hindi ko sasamantalahin ang pagkakataong turuan siya ng leksyon. Gayunpaman, ang panggagaya ni Kwame Potter sa balat ng aso ay kapansin-pansin, iniisip ko kung ito ay isang namamanang katangian mula sa iyo, ang kanyang mahal na ama. Napangiti si Julius Reed, walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang kilalang entrepreneur ng Five River Province na para bang biro ang lahat. Ikaw, nang marinig ang kanyang mga salita, hinampas ni Stanislaus Potter ang kanyang kamay sa mesa at umungal, ngayon, tuturuan kita ng leksyon kung paano kumilos. Hindi pa nagtagal ay nahulog ang kanyang mga salita nang ang isang bodyguard ay humakbang ng malaki pasulong, itinaas ang kanyang manggas, handang kumilos. Security, anong ginagawa mo? May lumabag sa seguridad ng Titan Group natin, at hindi mo napansin. Nang makitang nagiging magulo na ang sitwasyon, agad na naglakad ang ilang direktor sa pintuan, na tinawag ang security. Kung sila ay hindi maintindihan ni Stanislaus Potter, ito ay magiging isang malaking problema. Kahit si Harlan Potter ay iniwan ng kalahating patay sa aking kamay, ano ang magagawa niya? Malamig na tumawa si Julius Reed, habang nakatingin sa bodyguard na may panghahamak sa mga mata. Ikaw, si Stanislaus Potter ay nanginginig sa galit, ngunit hindi nang ahas kumilos. Oo, kahit si Harlan Potter,
na napakalakas, ay napadpad sa kama matapos bugbugin. Anong mga alon ang maaaring idulot ng iilang bodyguard na ito? Pero hindi niya kayang lunukan ang pride niya. Nasa harap niya mismo ang salarin na nanakit sa kanyang anak, ngunit wala siyang magawa. Bagamat nakarating na si Dustless sa Gonzales City, mas gusto ni Stanislaus Potter na maghayganti sa sarili niyang mga kamay. Ikaw, paalisan mo siya agad. Nanginginig niyang itinuro ang mga direktor ng Titan Group. Boss Potter, makasigurado ka, tatawag ako ng security para itapon siya kaagad. Ang isa sa mga direktor, na nakita ang Stanislaus Potter na nagpapalabas ng awtoridad, ay labis ding natakot. Director Marsh, ano ang problema? Habang tinawag siya, ang pinuno ng seguridad, na sinundan ng higit sa 100 mga security guard, ay pumasok sa silid ng pagtanggap. Anong nangyayari dito? Hindi ka man lang magbantay. Paalisan mo siya ngayon. Si Director Marsh, na nakaturo kay Julius Reed, ay galit na sigaw sa security chief. Maaari kayong umalis, ako na ang bahala sa sitwasyon dito. Nakangiting lumingon si Julius Reed at tumanggo sa pinuno ng seguridad. Anak, lumabas ka na. Nang makitang hindi man lang natarante si Julius Reed, mas lalong lumakas ang galit ni Director Marsh. Ano ang kinuha niya sa Titan Group? Sarili niyang bahay. Oo, boss. Hindi pinansin ng pinuno ng seguridad ang sinabi ni Director Marsh, bagkos ay bumati kay Julius Reed ng may paggalang, pagkatapos ay tumalikod at umalis sa reception room sa ilalim ng nagtatakang mga tingin ng mga direktor at Stanislaus Potter. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 77, Hidden Ridge Family sa Lungguhit 1. Agad na tumahimik ang hangin. Ang reception room na kanina ay puno ng galit ay tahimik na at maririnig mo ang pagbagsak ng pin. Presidente. Ang mukha ni Direk Marsh ay dumaan sa isang ipo-ipo ng mga pagbabago. Ang pinuno ng pangkat ng seguridad ay nagtrabaho sa Titan Group ng mga dekada at lubos na pamilyar sa mga patakaran at pamamaraan. Sa kanyang mga kasanayan, hindi niya makikilala ang maling tao. So, itong binata sa harap niya ang binanggit ng bagong CEO na si Chairman Cook. Akala ni Direk Marsh ay kalokohan ito. Kahit na siya ay sariling anak ni Ovidio Cook, imposible para sa kanya na magparachot sa posisyon ng CEO sa murang edad. Bagamat ang Titan Group ay ganap na kontrolado ng chairman, sa paglipas ng mga taon, lahat ng ginawa ni Ovidio Cook ay lubos na kasiya siya sa kanilang lahat. Ang anumang mga promosyon o bagong hire ay napagpasyahan ng boto ng lahat. Para sa isang mahalagang posisyon bilang CEO, ang katotohanan na si Ovidio Cook ay gumawa ng isang direktang appointment ay nakakagulat na sa kanila, at kung ang hinirang ay isang binata, talagang kailangan nilang magtaka kung may humahawak ng baril sa ulo ni Cook. Kung hindi, hinding-hindi gagawa ng ganoong kalokohang pagkakamali ang chairman. Sa katunayan, ako ang bagong hinirang na CEO ng Titan Group. Narito ang aking work card, mangyaring alagaan akong mabuti sa hinaharap. Napangiti si Julius Reed sabay abot sa dibdib niya at iniabot ang isang itim na card kay Director Marsh. Ito. Nang makita ang itim na card, nanliit ang mga mag-aaral ni Director Marsh, nanginginig na kinuha ito sa kanyang kamay. Ikaw talaga ang CEO. Kinusat niya ang kanyang mga mata, hindi pa rin makapaniwalang totoo ang lahat. At ngayon lang siya nagsalita ng walang pakundangan sa CEO. Kung ito ay bumalik sa Ovidio Cook, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Ang Titan Group ay nasa ilalim ng nag-iisang kontrol ni Ovidio Cook, at bagaman ang chairman ay karaniwang mabuti sa kanila, hindi ito nangangahulugan na si Cook ay hindi matigas. President, humihingi ako ng paumanhin sa kung ano lang ang. Si Direk Marsh ay nawalan ng salita, nakatayo sa pwesto na lubhang awkwardly. He has been ranting about driving out the CEO newly appointed by the chairman, hindi ba ito ang naghuhukay ng sarili niyang libingan? Tumanggo si Julius Reed at hindi na siya pinansin. Ano? Nakakatawa. Itinuring mo ba ito bilang larong pambata sa Titan Group? Muling sumabog si Stanislaus Potter mula sa gilid. Pumunta siya sa Titan Group para makipagtulungan sa Ovidio Cook, upang direktang tanggalin ang Radcliffe Group nang hindi sinasaktan ang interes ng isa't isa. Ngunit ngayon, si Julius Reed ay biglang naging CEO ng Titan Group at maaaring kumatawan pa sa kalooban ng chairman. Paano magkakaroon ng anumang negosasyon? Ano ang dapat pag-usapan?
Dapat ba niyang sabihin kay Julius Reed na bawiin ang mga pondo, hayaan siyang ibagsak si Reed, iwanan si Reed ng walang paraan, upang pilitin si Reed sa isang dead end? Kung sira lang ang utak niya, o kung natubagan ang utak ng kabilang partido, tawagan mo si Ovidio Cook. Gusto ko siyang tanungin kung pinaglalaroan niya ako. Tumayo si Stanislaus Potter at umungol kay Director Marsh. Sa paggawa nito, malinaw na ginagawa siyang tanga ng Titan Group. Alam na alam ang galit niya kay Julius Reed, pinaratyot pa rin nila ang huli bilang CEO ng grupo at pinayagan pa siyang kumatawan sa kalooban ng chairman. Hindi niya maintindihan kung bakit gagawin ito ni Ovidio Cook. Sa sandaling nagsimula ang digmaang pangnegosyo, hindi may iwasang haantong ito sa isang napakalaking pagsingaw ng mga pondo. Ang Titan Group ay dati nang nakipagtulungan sa Golden Eagle Group, at naniwala si Stanislaus Potter na wala siyang issue sa Ovidio Cook, kaya ano nga ba ang nangyayari ngayon? Hindi ba naintindihan ni Ovidio Cook na magagalit lang ito sa kanya at hihilahin pababa sa kanya ang Titan Group? Ang mga noo ng ibang mga direktor sa malapit ay umaagos din sa malamig na pawis, na naramdaman ang galit ni Stanislaus Potter. Ang Titan Group ay epektibo na ngayong nagdeklara ng digmaan sa Golden Eagle Group. Kahit na hindi ito humantong sa kanilang pagkasira, maaari itong maging sanhi ng pagkawalan ng Titan Group sa nangungunang posisyon nito sa Gonzales City at payagan ang ibang mga kumpanya na maabutin sila. Hayaan mo akong kumpirmahin muli. Huminga ng malalim si Direk Marsh, naghanda na tawagan si Ovidio Cook. Hindi niya kayang panoorin ang kumpanyang itinutulak sa bangin. Hindi ka nakikinig sa mga salita ng chairman. O, may problema ka ba sa akin? Diretso ang tingin ni Julius Reed sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagtatago ng dalawang ice dagger. Hindi, Presidente, dahil narito ka, mayroon kang buong awtoridad. Habang nakatingin sa kanya, nanginginig ang kamay ni Director Marsh, at muntik na niyang mahulog ang phone niya sa lupa. Sa hindi malamang dahilan, nang kaharap niya ang binatang ito, napuno ng takot ang kanyang puso. Dahil ang lahat ay walang pagtutol, kakausapin ko si Boss Potter tungkol sa aming posisyon. Lumingon si Julius Reed, nakangiti kay Stanislaus Potter. Una, magiging supporter ng Radcliffe Group ang Titan Group. Pangalawa, basta magsimula ka ng digmaan, handa kaming samahan ka anumang oras. Sa mga salitang ito, kapansin-pansing nagbago ang mga mukha ng lahat sa silid. Ilang direktor pa ang nanghina sa tuhod at muntik nang mahulog sa lupa. Naniniwala sila na kahit si Ovidio Cook, kung naroon siya, ay hindi maglalakas loob na makipag-usap kay Stanislaus Potter sa ganoong paraan. Napakalinaw nila tungkol sa lakas ng pananalapi ng Golden Eagle Group, na isa sa mga nangungunang negosyo sa Five River Province. Bukod dito, sa malawak na karanasan ni Stanislaus Potter sa negosyo at sa kanyang maraming kaibigan sa bilog, kapag nagsimula ang isang digmaan sa negosyo, ang mga taong ito ay hindi maiiwasang magunjok ng gulo mula sa likuran. Bagamat malakas din ang Titan Group, pagkatapos mapaglabanan ang pagganti ng Golden Eagle Group, malamang na mabilis itong bumaba. Dapat mong malaman, sa Gonzales City, maraming mga kumpanya ang nasuffocate ng Titan Group, at naghihintay sila, para sa isang pagkakataon upang mapalitan ang mga talahan na yan. Sa sandaling dumating ang pagkakataong iyon, ang mga taong iyon ay susunggaban na parang mga gutom na lobo. Ang alamat ng Titan Group ay maaaring ganap na masira. Kung ganoon ang kaso, ipapaalam ko sa iyo ang kahihinatnan ng pagkakasala kay Stanislaus Potter. Nagtakip ng ngipin si Stanislaus Potter, sinipa ang mesa sa harap niya, at naglakad palabas ng reception room. Ang nasa isip lang niya ngayon ay paghihiganti, baliw na paghihiganti. Dahil naglakas loob si Ovidio Cook na gampanan siya, kaya maghintay na lang ang Titan Group na may libing sa tabi niya. Presidente, Golden Eagle Group. Nagsimulang magsalita ang ilang direktor ngunit nag-atubili. Ngayon lang nila napagtanto na ang presidenteng bagong itinalaga ng chairman ay siya pala talaga ang nagbali ng mga binti ng anak ni Stanislaus Potter. Huwag kang mag-alala, tinitiyak ko sa iyo na ang iyong mga interes ay hindi masasaktan kahit kaunti. Ngumiti si Julius Reed, tumalikod, at lumabas ng reception room. Ang Titan Group lamang ang pinakamaliit na kumpanyang nasa ilalim ng kanyang kontrol, maaaring ihandog ni Julius Reed ang posisyon ni Chairman Cook anumang oras kung gugustuhin niya. Samantala,
sumugod na si Ovidio Cook sa mansyon ng Ridge family sa Five River Province. Bumaba siya sa kanyang Mercedes, tumangala sa mansyon na nasa tuktok ng bundok, nakaramdam ng lubos na pagtataka. Ang ganitong pagtatayo sa mga ulap ay malamang na hindi maabot ng hindi gumagasta ng bilyon-bilyon. Kahit nasa paanan ng bundok, medyo matagal pa ang paglalakad. Sa Five River Province, ang Ridge family ay isang alamat, isang nakatagong pangunahing pamilya. Tanging ang mga may partikular na antas ng katayuan at posisyon ang makakaalam ng pagkakaroon ng pamilyang ito. Wala silang direktang paglahok sa anumang negosyo, ngunit anumang kumpanya na may kaunting katanyagan sa loob ng Five River Province ay humawak ng shares mula sa kanila. Sa madaling salita, walang ginawa ang mga miyembro ng Ridge family at makakatanggap pa rin sila ng astronomical figure bawat taon. Nang sabihin sa kanya ni Julius Reed na bisitahin ang Ridge family, nagulat si Ovidio Cook. Kahit na siya na ang pinakamayamang tao sa Gonzales City, wala siyang karapatang humakbang sa bakanan ng pintuan ng Ridge family. Sino pumunta doon? Isang marilag na boses ang umalangaw-ngaw mula sa langit. Ako si Ovidio Cook, na gustong bisitahin ang Ridge family head, Truman Ridge. Agad na nabalot ng malakas na pressure si Ovidio Cook kaya nahihirapan siyang huminga. Ovidio Cook, hindi ka pa karapat-dapat na tumawid sa mga pintuan ng Ridge family. Umalis ka kaagad. Muling umalangaw-ngaw mula sa langit ang mapang-ipang boses. Pakisabi sa family head ang mensahe, ang manlalakbay ay babalik sa manyeb na gabi. Basang-basa na sa pawis ang likod ni Ovidio Cook, hawak ang kanyang huling pag-asa, binigkas niya ang katagang itinuro sa kanya ni Julius Reed. Ngunit hindi siya nag-ilusyon, dahil napakalakas ng Ridge family. Ilang sandali pa, nang malapit nang sumuko si Ovidio Cook at tawagan si Julius Reed, isang boses ang nagmula sa langit. Pakipasok. Bang! Sa malakas na ingay, dahan-dahang bumukas ang bundok na nasa harapan niya, tumambad ang isang napakalaking gate. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 78, Pagharap sa isang kakilala isa. Nang bumalik si Julius Reed sa Radcliffe Group, nakasalubong niya talaga ang dalawang kakilala sa pintuan. Itinulak ni Zaid Radcliffe si Otis Radcliffe, na nakaupo sa isang wheelchair, patungo sa kumpanya ng may ngiti at tawa. Bagamat hindi niya alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan, sinabi ng Schadenfreude Green na iyon ang lahat, hindi ito maaaring maging anumang mabuti. Siyam sa bawat 10, may kinalaman ito sa paglilipat ni Zaid Radcliffe ng mga liquid asset ng kumpanya noong umagang iyon. Pagkatapos ng lahat, ang paghila ng alpombra mula sa ilalim ng isang tulad na ay masyadong malupit. Iniwan nito si Keller Radcliffe na walang paraan. Palaging nagtataka si Julius Reed kung bakit, bilang isang ikatlong henerasyong miyembro ng pamilya Radcliffe, si Keller Radcliffe ay naging isang taong kinasusuklaman ng lahat sa loob ng maikling 3 taon. Dahil lang ba talaga sa pinakasalan niya? Kung alam ni Zaid Radcliffe na ang asawa ng kanyang apo ay ang Young Master ng 10,000 Mountain Alliance, ganito pa rin ba ang pakikitungo niya kay Keller Radcliffe? Ngunit malinaw naman, hindi bibigyan ni Julius Reed ng pagkakataon ang gayong walang utang na loob na tao. Matanda, Otis, kumusta? Dahil nasagasaan niya sila, kailangan niyang batiin ang mga ito. Gayunpaman, nang makita nila si Julius Reed, biglang naging malamig ang kanilang mga ekspresyon. Nawala ang mga dating ngiti, napalitan ng mga mukha na puno ng pagpatay na layunin. Hey, Julius Reed, hintayin mo na lang na tumakbo kayo ng mabahong asawa mo. Kahit na siya ay nanginginig, si Otis Radcliffe ay nagsalita pa rin sa pamamagitan ng clenched na ngipin, hindi kayang lunukan ang kanyang galit. Ate mo yang sinasabi mo. Otis, ang baba mo talaga. Umiling si Julius Reed at hindi nakipagtalo sa kanya. Ngunit talagang karapat-dapat ang bata na bugbugin at maaaring tumagal ng isa, napakahanga na nagising siya sa loob ng isang araw. Dapat mong malaman na para sa pag-leak ng impormasyon ni Keller Radcliffe, medyo matindi ang tugon ni Julius Reed. Huwag kang masyadong mahiyain. Naaalala mo ang kasunduan natin, di ba? Si Zaid Radcliffe ay likas na itinulak ang wheelchair paatras upang ilayo si Otis Radcliffe sa kapahamakan, sakaling muling magpumigla si Julius Reed. Nang tingnan niya ang kanyang apong lalaki, na nagkaroon ng matinding pagbabago sa ugali, ngumisi siya, bago ako pumunta rito, nakatanggap ako ng balita na nagsimula na ang Golden Eagle Group sa pagganti nito.
Pero napag-usapan na namin ni Chairman Potter, basta umalis kayong dalawa sa kumpanya, hindi na niya mahihirapan ang grupo namin. Sa sandaling bumaba ang halaga ng merkado ng kumpanya, kailangan mong lumabas na dalawa na parang aso. Natatakot ako na si Keller Radcliffe ay hindi makaupo kahit isang araw sa posisyon ng chairman, tama. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mukha ni Otis Radcliffe. Hanggat ang mag-asawang ito ay umalis sa kumpanya, ang kanyang landas sa pagiging chairman ay magiging malinaw. Kung sa kapalaran ay nakaligtas sila sa pagganti ng pamilya Potter, tiyak na maghihiganti siya. Sa pakikitungo sa 2 taong walang pera at walang kapangyarihan na wala nang mapupuntahan, lubos siyang kumpiyansa. Bukod dito, ipinaalam ng mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan na ang Titan Group ay ganap na pinutol ang relasyon sa mag-asawa. Sa pag-iisip tungkol dito, ito ay may katuturan, si Ovidio Cook, bilang pinakamayamang tao sa Gonzales City, paano niya kayang saktan ang Golden Eagle Group para lang sa isang babae? Kahit isang araw lang, parang mas maganda pa sa iyo. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ka pa nakakaupo sa upuan na iyon, di ba? Walang pakialam si Julius Reed sa kanyang mga salita, bakit may pakialam ang isang elepante sa damdamin ng langgam? Kung may inis, baka ka na lang ito hanggang mamatay. Ikaw, magaling, magaling, magaling. Si Otis Radcliffe ay labis na tinanggihan na wala siyang natitirang salita. Paanong hindi siya uupo sa upuang iyon? Kapag wala si Zaid Radcliffe, palihim siyang papasok at uupo saglit, pinapanta siya ang pagiging chairman. Ngunit iyon ay isang bagay na ganap na hindi malalaman ng iba. Lolo, nang ang hangin ay lumalapot sa pag-igting, isang boses ang pumutol sa standoff. Kasunod ng pinagmulan ng tunog, nakita nila sina Wellington Radcliffe, Tess Radcliffe, at iba pang miyembro ng Radcliffe clan na bumababa sa isang coach. Walang espesyal na araw ngayon, kaya bakit biglang sumulpot ang mga taong ito? Lumingon si Julius Reed at napansin ang malamig na ngiti sa mukha ni Otis Radcliffe, at agad niyang naintindihan ang nangyayari. Tila matagal nang binalak ng mag-ama ang lahat, naghihintay na mapatalsik si Keller Radcliffe sa Radcliffe Group. Well, kung hindi si Julius Reed, sinong mag-aakalang nandito ka? Nagsasalita pa rin si Wellington Radcliffe sa sobrang nakakainis na tono. Ang insidente ng pambubugbog kay Otis Radcliffe ay alam na ngayon ng lahat sa Radcliffe family, at ang kanilang mga tingin kay Julius Reed ay napuno ng puot. Gayunpaman, ang manugang na ito na napapailalim sa kahihiyan kamakailan ay isa na ngayong hindi nila pananggahasang pukawin. Mabuti, dumating na ang mga manonood, at dapat magsimula na ang palabas. Ngumiti si Julius Reed, tumalikod, at naglakad papasok sa gusali. Sa pagmamasid sa kanyang papaalis na figure, nagtanong si Otis Radcliffe na may pag-aalala. Lolo, sigurado ba tayo tungkol dito? Siya at ang kanyang lolo ay matagal nang nakikipaglaban kay Julius Reed, sa bawat oras na puno ng kumpiyansa. Ngunit sa huli, sila ay walang paltos na nauwi sa lubos na pagkatalo. Huwag kang mag-alala, kung mayroon man, sisihin mo siya sa pagkakasala sa pamilya ng Potter. Sa kabuuan ng Five River Province, sino ang maglalakas loob na kalabanan ang Golden Eagle Group? Sa pagkakataong ito nagawa nating gawing biyaya ang kasawian. Bagamat hindi maiiwasan ang pagkawala, maaari nating lehitimong palayain ang ating sarili mula sa 2 bilyong paglabag sa kontrata ng Titan Group. Tumingin si Zaid Radcliffe sa mga pintuan ng Radcliffe Group, puno ng kumpiyansa, sa 300 milyon na likidong pondo, makakabalik pa rin ako. Sa pagkakaroon ng operasyon sa Gonzales City sa loob ng maraming taon, nakagawa na siya ng malawak na network ng mga koneksyon. Gamit ang manav sa kamay, itayo ang susunod na Radcliffe. Ang grupo ay tatagal lamang ng ilang taon. Magaling. Pumasok na tayo, at tingnan kung ano ang sasabihin ni Keller Radcliffe. Naikuyom ni Otis Radcliffe ang kanyang mga kamao, sumilay ang malamig na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Nang pumasok si Julius Reed sa opisina ni Keller Radcliffe, nalaman nila ang tunay na layunin kung bakit dumating ang mga taong ito. Bagamat si Keller Radcliffe ang tagapangulo, wala siyang hawak na sariling bahagi. Nang marinig ang balita na gumawa ng hakbang ang Golden Eagle Group, sumali si Zaid Radcliffe sa Radcliffe clan upang ipahayag ang isang board meeting. Dahil lahat sila ay nagmamay-ari ng mga corporate stock, mayroon silang kumpletong karapatan na gawin ito.
At ang mga miyembro ng Radcliffe clan na sumugod ay eksaktong ginawa para sa bagay na ito. 12. Ang Potter family ay gumawa ng kanilang paglipat. Nang makitang bumalik si Julius Reed, nagmamadaling lumapit si Kela Radcliffe at marahang ibinalita ang mga pangyayari sa araw na iyon. Nang hindi alam kung kailan, nakita niya si Julius Reed bilang tanging suporta niya. Ngunit ang kakaiba ay sa kritikal na yugtong ito, ang Titan Group ay nag-inject ng 10 bilyon. Hindi ko makita kung ano ang pakinabang sa paggawa nito. Habang nalilito siya sa pag-aalala, tumawag ang isang kawani ng pananalapi upang sabihin na opisyal na namuhunan ang Titan Group sa Radcliffe Group. 10 bilyon, para sa kasalukuyang nanginginig na Radcliffe Group, ay isang napakalaking halaga. Si Sky Reed ay aking kamag-anak, at siya ay may isang tiyak na impluwensya sa loob ng Titan Group. Bukod pa rito, kung si Ovidio Cook ay maaaring maging pinakamayamang tao sa Gonzales City, siya ay dapat magkaroon ng kanyang natatanging mga insight. Nakangiting sabi ni Julius Reed, pilit siyang inaaliw. Kung alam lang ng uto niyang asawa na siya ang lady boss ng Titan Group, iniisip niya kung ano ang iisipin nito. Ngunit hindi niya ito masabi ngayon, dahil napakaraming bagay na hindi maipaliwanag. Mayroon akong sinuri ng mga tao, at sinabi nila na ang lahat ng ito ay napagpasyahan ng isang bagong hinirang na presidente ng Titan Group. Saying this, Kela Radcliffe gave Julius Reed an annoyed glance. Sa tingin mo talaga kayang gawin ng kamag-anak mo ang lahat, ha? Chairman, nakarating na ang lahat ng shareholders sa conference room, ikaw na lang ang hinihintay namin. Habang nag-uusap sila ng walang kwenta, lumapit ang sekretarya at kumatok sa pinto para paalalahanan sila. Tingnan natin ang kanilang ligaw na ambisyon. Marahang hinawakan ni Julius Reed ang kamay ni Kela Radcliffe at naglakad patungo sa conference room. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 79, tumayo sa lungguhit isa. Matandang guro, ngayon dapat nating paalisin ang dalawang iyon dito. Umupo si Tess Radcliffe sa tabi ng upuan, puno ng galit ang mukha. Sa loob ng Radcliffe family, palagi siyang natutuwa sa pang-aapi kay Kela Radcliffe at walang pagkakataon na kutsain si Julius Reed sa nakalipas na 3 taon. Pero ngayon, habang papalapit sina Kela at Julius Reed, natural siyang nakaramdam ng selos. Kapag ang isang babae ay nagseselos, maaari itong maging lubhang nakakatakot. Ang mga taong tulad ni Tess ay hindi kayang makitang nagtatagumpay ang iba. At sa pagkakataong ito, nabugbog si Otis Radcliffe, na nagbigay sa kanila ng lehitimong pagkakataon para sugpuin si Kela. Pagkatapos ng lahat, ang Radcliffe family ay isa ring major clan, ang pagpapaalis sa sarili nilang apo at apo ng walang dahilan ay lubos na makakasira sa reputasyon ng grupo. Ang katotohanan na nailigtas ni Julius Reed si Zaid Radcliffe ay halos karaniwang kaalaman sa Gonzales City, kaya ano ang iisipin ng mga tao noon? Huwag kang mag-alala, hindi tatanggapin ng apo ko ang pambubugbog na ito ng walang kabuluhan. Nang marinig ang mga sinabi ni Tess, mas naging malungkot ang mukha ni Zaid Radcliffe. Si Otis ang kanyang ginustong kahalili at ang hinaharap na pag-asa ng Radcliffe family. Ngunit si Julius Reed, isang tagalabas, ay naglakas loob na saktan ang sarili niyang apo sa harap ng lahat ng mga shareholder. Ngayong binigyan siya ng tadhana ng pagkakataong maghayganti, nagpa siya si Zaid Radcliffe na ilabas ang lahat ng kanyang galit. Family Head, breaking news, ang Golden Eagle Group ay nakapaghanda na ng 2 bilyon. Inaasahang babagsak ang ating mga stock sa loob ng 5 minuto. Ang isang sekretarya ay nagtap sa isang laptop. Mabuti, gusto kong makita kung paano pa sila magiging mayabang. Itinaas ni Zaid Radcliffe ang salamin sa kanyang ilong, at isang malamig na kinang ang biglang sumilay sa kanyang malabo na mga mata. Narito ang lahat, nakikita ko. Maya-maya lang, tinulak ni Julius Reed ang pinto ng conference room at pumasok kasama si Kela. Siya na ngayon ang sekretarya ni Kela, at ganap siyang kwalipikadong mapunta doon. Gayunpaman, hindi nagtagal, siya ay isang walang kwentang tao na naging laman ng mga biro. Ang napakalaking kaibahan na ito ay naging dahilan upang hindi comfortable ang marami sa Radcliffe family. Ngunit ano ang magagawa nila kung si Otis Radcliffe, kahit bilang general manager, ay bugbugin hanggang mamatay? Walang nang ahas na magsalita ng malakas dahil sa 20 bilyong penalty fee na hawak ng Titan Group sa kanilang ulo. Ikinalulungkot ni Zaid Radcliffe ang kanyang mga ginawa ngayon,
na sana ay hindi siya naging mainitin ang ulo at pinalampas ang mga detalye ng pumirma sa kontrata sa Titan Group, paano niya hinayaan na umabot ito sa ganito. Ngunit sa kabutihang palad, tila nagmamasid ang langit, si Julius Reed, ang hanggal na iyon na hindi alam kung siya ay buhay o patay, ay nasaktan ang pamilya ng Potter. Ang hakbang ng Golden Eagle Group ay nagkataong napalaya ang Radcliffe Group mula sa 20 bilyong paglabag sa parusa sa kontrata. Julius Reed, isa kang tipaklong pagkatapos ng taglagas. Hindi ka na magtatagal. Ngayong hawak na ni Otis Radcliffe ang lahat ng baraha, mas matigas na rin ang tono niya kaysa dati. Dahil nandito na ang lahat, simulan na natin ang pagpupulong. Habang tinitingnan niya ang kanyang apo at ang kanyang asawa, bumulong si Zaid Radcliffe sa pananahimik na tono kasama ang isang sekretarya sa kanyang tabi. Hindi alam ang sinabi ng sekretarya, bakas sa mukha ni Zaid Radcliffe ang saya. Family head, pwede ka bang lumipat? This is the chairman's seat, and you shouldn't forget that Kela is now the chairman. Lumapit si Julius Reed sa likod ni Zaid Radcliffe at nakangiting tanong. Tungkol naman sa pang-aasar ni Otis, pinili niyang tuluyan na itong hindi pansinin. Mayroon bang mas nakakawalang saysay kaysa sa hindi pagpansin sa isang tao? Sa kabila ng katotohanan na ang kanilang salungatan ay lumaki upang magbukas ng puot, ang mga salita ni Julius Reed ay nagdulot pa rin ng matinding kaguluhan. Sa loob ng Radcliffe family, ang salita ng family head ay batas, hawak niya ang pinakamataas na awtoridad. Sa loob ng maraming dekada, walang sino man ang nangahas na makipag-usap sa kanya sa ganitong paraan. Natahimik ang lahat, naghihintay kung ano ang isasagot ni Zaid Radcliffe. Binata, hindi mo ba alam na matalinong mag-iwan ng ilang silid para sa pagmamaniobra? Dahil napilitang isuko ang kanyang upuan sa harap ng lahat ay naging itim ang mukha ni Zaid Radcliffe sa galit. Kahit na hindi siya ang chairman ngayon, sino sa silid na ito ang talagang hindi tumanggap sa kanya bilang ganoon? Kahit na wala siyang posisyon sa loob ng kumpanya, walang nang-ahas na huwag pansinin ang kanyang mga salita. Iyon ang kapangyarihan ng awtoridad, ang awtoridad ng ulo ng pamilya. Pero ngayon, may humahamon sa kanyang awtoridad sa publiko. Hindi kinaya ni Zaid Radcliffe, na nangingibabaw sa mundo ng negosyo sa loob ng mga dekada, ang kahihiyang ito. Nanatili siyang nakaupo sa kanyang upuan, hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Julius, hayaan mo na. Kung nagustuhan ni Lolo, hayaan mo siyang maupo. Total, siya lang naman ang nakaupo sa upuang ito sa loob ng ilang dekada. Maingat na hinailan ni Kela ang braso ni Julius Reed at umiling, senyales na bitawan ito. Nang makita ang kilos na ito, tuluyang lumambot ang mukha ni Zaid Radcliffe. Bata, dapat alam mo kung kailan asenso o atres. Bahagya siyang bumantong hininga, nakatingin sa mga miyembro ng pamilya Radcliffe na may pagtatagumpay na tingin. Parang sinasabi niya, kahit hindi ako ang chairman, walang naglalakas loob na baliwalain ang mga salita ko. Rules are rules. Dito dapat uupo si chairman. I asked the old man, in all the years you were chairman, may pinaupo ka bang ibang tao dito? Si Julius Reed ay walang balak na sumuko, sa halip, tumayo siya sa conference room at malakas na nagtanong. Hindi man malakas ang boses niya, sobrang tahimik ng conference room na maririnig mo ang paghinga ng lahat. Ikaw, paano ako? Nangunguna ba ang matanda sa pamamagitan ng paglabag sa mga patakaran? Ang isang korporasyon ay dapat magmukhang isang korporasyon. Diretso siyang pinutol ni Julius Reed, ipinatong ang kaliwang kamay sa balikat ni Zaid Radcliffe at pilit na binuhat ang matanda. Anong ginagawa mo? Nang makita siyang naging pisikal, ang mga mukha ng mga miyembro ng pamilya Radcliffe ay lubhang nagbago. Maalab ang ulo ng matanda, batas ang sinabi niya. Bukod dito, inilagay ni Zaid Radcliffe ang malaking kahalagahan sa mukha, mas pinahahalagahan niya ang kanyang reputasyon kaysa sa anumang bagay. Ngayon, sa harap ng pamilya Radcliffe, habang binubuhat ni Julius Reed ang matanda, kinilabutan ang mga kapamilya hanggang sa namamanhid ang kanilang mga anit. Wala akong ginagawa, iniimbitahan lang ang matanda sa dapat niyang puntahan. Niluwagan ni Julius Reed ang kaliwang kamay at tinulak si Zaid Radcliffe patungo sa pinto. Naghahanap ka ng kamatayan. Sa panunood ng eksenang ito, galit na galit si Otis Radcliffe kaya napangiwi siya. Oh, naghahanap ka na naman ng bugbugin. Sa isang sulyap lang,
Tinakat siya ni Julius Reed sa katahimikan. Ang sakit noong nakaraang araw ay nanatiling hindi malilimutan. Talagang pinagbawalan siya ng doktor na lumabas ng ospital, ngunit upang makita ng sariling mga mata si Julius Reed na itinapon palabas ng grupo, tiniis niya ang matinding sakit at bumalik sa Radcliffe Group. How dare you? Noon lang nakabawi si Zaid Radcliffe. Nanginginig siya sa galit, at itinuro si Julius Reed na may nanginginig na mga kamay, marahas niyang sinabi, "Anak, naglalaro ka ng apoy." Hindi niya akalain na may maglalakas loob na bumuhat sa kanya sa harap mismo ng lahat. Umupo. Hinayla ni Julius Reed si Kela Radcliffe at pinaupo sa upuan ng chairman, pagkatapos ay tumangala at sinabing, "Matanda, ano ang posisyon mo sa grupo?" Sa pagharap sa tanong na ito, biglang nawalan ng masabi si Zaid Radcliffe. Siya ang orihinal na chairman, ngunit ngayon dahil sa mga isyu sa kontrata, binitiwan niya ang kanyang posisyon sa Kela Radcliffe. So, theoretically speaking, shareholder lang siya. Gayunpaman, matagal na niyang inilipat ang kanyang mga bahagi sa Otis Radcliffe, kaya ngayon siya ay hindi hihigit sa isang hindi empleyado na walang anumang bahagi ng Radcliffe Group. Ayon sa mga patakaran, hindi ka dapat narito. Bahagyang ngumiti si Julius Reed, puno ng provokasyon ang kanyang mga mata. Ikaw. Sa sobrang galit ni Zaid Radcliffe ay hindi siya nakapagsalita. Ang kanyang mukha ay naging mapatla, at ang kanyang mga labi ay naging kulay ube sa galit. Wala ni isang tao mula sa pamilya Radcliffe ang nangahas na magsalita. Dahil ang sinabi ni Julius Reed ay makatwiran, lalo na kay Otis Radcliffe bilang isang halimbawa ng babala. Sino ang maglalakas loob na lumaban? Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang katayuan ng matanda, nagpasya si President Radcliffe na bigyan ka ng upuan. Umupo, at maaari kang manatili. Kung hindi ka uupo, mangyaring umalis. Hindi pa natatapos ang kanyang mga salita ay dinala ng security ang isang maliit na bangkito mula sa labas ng pinto. Isang maliit na dumi na 20 sentimetro lamang ang taas. Paiya, dalisay at simple. Sa sobrang galit ni Zaid Radcliffe ay halos sumabog na siya, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Matanda, desisyon mo na manatili o umalis. Dahan-daang pumulupot ang mga sulok ng bibig ni Julius Reed. Fine. Uupo ako. Sa pag-iisip ng susunod na eksena, pinatibay ni Zaid Radcliffe ang kanyang puso at napaupo sa stool ng may ngiti. Dahil wala pang kalahating oras, ipapadala na ang mag-asawang ito na nag-iimpake, nahihiya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 80, nagsimula ang digmaan sa negosyo sa Lungguhit L. Nang maupo si Zaid Radcliffe sa maliit na stool na iyon, bumilis ang tibok ng puso ng lahat. Bilang pinuno ng Radcliffe family, hindi pa nakaranas ng ganitong kahihiyan ang matanda sa loob ng ilang dekada. Ngunit naunawaan din nila na si Zaid Radcliffe ang may hawak ng mga winning card ngayon. Dahil ang mga likidong asset ng Radcliffe Group ay naubos na nakaharap sa kamay na bakal ng Golden Eagle Group, ang kanilang kakarampot na lakas sa pananalapi ay hindi nakayanan ang nakamamatay na suntok. Dahil lahat ay narito, pag-usapan natin kung bakit namin apurahang ipinatawag itong board meeting. Pagkaupo ni Zaid Radcliffe, agad na tumawag si Julius Reed ng isang sekretarya para dalhin ang isang executive chair at umupo sa tabi ni Kela Radcliffe na naka-cross legs. Dahil sa matinding kaibahan na ito, muling nagbago ang kulay ng mukha ng patriarch ng pamilya Radcliffe. Ang mga miyembro ng angkan ng Radcliffe na naruroon ay hindi napigil ang magpawis para kay Julius Reed. Ito ay masyadong malupit, hindi ba? Naisip pa nga nila kung paano gagantay ang patriarch. Julius Reed, sino ka sa tingin mo? Hindi mo pa turn para magsalita dito. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Otis Radcliffe ang galit na kinikimkim niya sa loob. Nang makita ang tagumpay sa harap ng kanyang mga mata, hindi na niya kailangang manatiling matyaga. Otis, si Julius Reed ang sekretarya ko. Bantayan mo ang tono mo kapag nagsasalita ka. Huwag mong kalimutan na ako ang chairman ngayon. Hinampas ni Kela Radcliffe ang mesa na ikinagulat ng lahat. Sa kanilang alaala, si Kela ay palaging banayad, at bihira itong makitang kumilos ng ganoon kapanindigan. Fine. Tumanggaw si Otis at sinabing may pilit ng ngiti, gusto ko talagang makita kung hanggang kailan ka mananatili bilang chairman. Tumingin siya sa kanyang relo at pagkatapos ay bumaling sa kanyang sekretarya, ngayon,
iulat ang sitwasyon ng stock sa aming chairman. Ayon sa kanyang hula, sa napakaraming oras na lumipas, malamang na bumagsak ang presyo ng stock ng Radcliffe Group. At ayon sa kasunduan, kapag bumagsak ang stock ng higit sa 3%, kakailang ganing lumabas ng kumpanya si Kela. Ang presyo ng stock ay bumaba na ng 2.8% at may patuloy na pababang trend. Mabilis na pinaandar ng sekretarya ang computer, ang mga mata ay nakadikit sa screen nang hindi gumagalaw. Haha, Kela, natatakot ka ba? Nang marinig ang balitang ito, medyo nadismaya si Otis. Inaasahan niya na ang stock ay bumagsak, ngunit ito ay bumagsak lamang ng ganito. Hindi bale, kasi simula pa lang ng Golden Eagle Group. Naniniwala siya na sa 1 minuto o 2, ang posisyon ng chairman ay magpapalit ng kamay. Kahit na maupo ako dito ng 1 minuto, ako pa rin ang chairman. Sagot ni Kela sa matigas na tono. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimula siyang makaramdam ng gulat sa loob, at hindi niya maiwasang manginig. Bagamat maganda ang balita ng renewed investment ng Titan Group, malayo pa rin ito sa sapat kumpara sa bombang ibinagsak ng Golden Eagle Group. Ang isang maliit na pagbabago ng 3% ay madaling makamit sa pamamagitan lamang ng kaunting pagsisikap mula sa pamilyang Potter. Alam din niya na kung wala ang 10 bilyon mula sa Titan Group, malamang na bumagsak na ang presyo ng stock ng Radcliffe Group. Ang kanyang pag-alis ay sandali lamang. Ramdam ang kanyang kaba, tahimik na hinawakan ni Julius Reed ang kamay ni Kela Radcliffe. Kela, kahit na ayaw kong makita kang lumabas dito, sa kasamaang palad, nangyari na. Dahan-daang tumayo si Zaid, na inisip muli ang autoridad ng isang chairman, at mahinang sinabi sa sekretarya, sabihin mo sa kanya kung sino ang chairman ngayon. Ayon sa kasunduan, sa sandaling bumagsak ang stock ng 3%, agad na kailangang umalis ni Kela sa posisyon ng chairman, at si Zaid ay babalik sa Taiman. Dahil sa mga pangyayari nitong mga nakaraang araw ay hindi na kayang lunukan ng tunay na Panginoon ng pamilya Radcliffe ang kanyang galit, kaya sa udyok ni Otis, ipinatawag niya ang lahat ng miyembro ng angkan upang saksihan ang pagbagsak ni Kela. Bilang tagapagtatag ng Radcliffe Group, alam na alam niya ang lakas ng grupo. Matapos mag-withdraw ng 3 bilyong liquid asset sa umaga, ang buong grupo ay naging stagnant na tubig. Kung ang Golden Eagle Group ay gumawa ng isang hakbang, hindi banggitin ang 3%, kahit na 30% ay magiging isang araw na trabaho. Ito ay isang kaso ng paggamit ng isang itlog sa paghampas ng isang bato, isang mantis na sinusubukang ihinto ang isang karo. Ito ang pinakatumpak na paglalarawan ng kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, kumpara sa 20 bilyong kontratang nagpapabigat sa kanya, mas gugustuhin ni Zaid na bumagsak ang grupo. Ang presyo ng stock. Sa sandaling makita ng sekretarya ang presyo ng stock, ang kanyang kutis ay nagbago ng husto. Ano bang problema mo? Sabihin mo sa kanya kung gaano kalaki ang ibinaba nito. Si Zaid Radcliffe, nang makita ang ekspresyon ng sekretarya, ay medyo hindi nasisiyahan. Hindi ba inaasahan ang pagbaba? Sabik na siyang masaksihan ang kawalan ng pag-asa sa mga mukha ni Kela Radcliffe at Julius Reed. Haha, nahulog ba ito ng husto kaya pati ikaw ay nagulat? Nakasando sa kanyang wheelchair, walang pagsisikap si Otis Radcliffe na itago ang kanyang upuan. Schadenfreude, matagal na niyang gustong ibalik ng doble ang dinanas niya ngayon. President Radcliffe, ang presyo ng stock. Huminga ng malalim ang sekretarya, bahagyang nanginginig ang mga kamay niyang nakahawak sa laptop. Huwag mag-alala, ang CEO na ito ay personal na aalisin ang ating chairman Kela Radcliffe sa kanyang posisyon at sasalubungin ang tunay na chairman, si Mr. Zaid Radcliffe. Bahagyang iniikot ang kanyang wheelchair, binigyan ni Otis Radcliffe si Kela Radcliffe ng isang mapanoksong ngiti. Ate, pasensya na po. Inagaw niya ang laptop sa mga kamay ng sekretarya. Hindi na niya naitago ang kilig sa loob niya. Ngayon, opisyal kong ibinalita. Ngunit nang dama po ang mga mata ni Otis Radcliffe sa screen, nagpakawala siya ng sigaw ng pagkagulat na katumbas ng sa sekretarya. Paano ito posible? Namula ang mukha niya, medyo nanginginig din ang kamay niyang nakahawak sa laptop. Anong nangyayari? Maaaring bumagsak ang presyo ng stock, at naabot natin ang limitasyon. Binala ng ulo ng pamilya ang lahat ng likidong pondo, ngayon ay nahaharap sa pag-atake ng Golden Eagle Group, anumang maaaring mangyari.
Naunawaan ng naruroon na Radcliffe clan ang mga aksyon ng kanilang lolo at apo at hindi sinasadyang ipinapalagay na ang presyo ng stock ay bumagsak sa isang hindi mailarawang mababang antas. Ngunit ito ay naiintindihan, pagkatapos ng pang-aapi sa mga taong Potter family sa ganoong paraan, kung si Stanislaus Potter ay hindi malupit sa kanyang paghihiganti, saan niya ilalagay ang kanyang mukha sa Five River Province? Paano siya magpapatuloy na makihalubilo sa mga lupon ng negosyo pagkatapos? Otis, huwag kang umarte na parang hindi mo pa nakikita ang mundo. Nakangiting lumapit si Zaid Radcliffe, tinanggap ang tindig ng isang nanalo, at sinabi kay Kela Radcliffe, alam ko kung ano ang iniisip mo. Para sa Titan Group na maglakas loob na magbuhos ng pera sa Radcliffe Group sa oras na ito, talagang hinahangaan ko ang katapangan ni Ovidio Cop. Huminto siya bago nagpatuloy, pero dapat mong malaman, walang halaga ang kilos ni Stanislaus Potter. Ang mga kaibigan niya sa Five River Province ay sunod-sunod nang pumasok sa eksena. Para maprotektahan ka ni Ovidio Cop, kailangan mo nang hindi bababa sa 3 Titan Groups. Kalabanan mo ang kalahati ng Five River Province. Sa sandaling binigkas niya ang mga katagang ito, lumubog ang puso ng lahat. Ito ay masyadong walang awa. Alam ng lahat na si Stanislaus Potter ay may napakalaking impluwensya, ngunit hindi nila inaasahan na magkakaroon siya ng napakalaking kapangyarihan. Nakaramdam din ng takot si Kela Radcliffe sa kanyang puso, lalo pang humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ni Julius Reed nang marinig ang sinabi ni Zaid Radcliffe. Sa katunayan, sino ang makakalaban sa kalahati ng Five River Province? Ang Golden Eagle Group ay may malawak na mapagkukunan at malawak na hanay ng mga kasosyo. Ngayong gusto na ni Stanislaus Potter na makabalik, ang mga taong ito ay hindi takutol sa pagpapatubo ng liryo. Ngayon, pakisuyo, kunin mo ang iyong asawa at umalis ka rito. Tinapik-tapik ni Zaid Radcliffe ang upuan na inuupuan ni Kela Radcliffe at nakangising tanong, kung portable pa ba? Pero sa kasamaang palad, hindi sayo. Sandali, pinutol siya ni Julius Reed, malumanay na nagtanong, ganun ba ang tiwala ng ulo ng pamilya? Hey, nagkikimkam pa rin ng mga pantasya. Otis, sabihin mo sa kanya kung gaano kalaki ang stock. Nang makita ang mapanghamong ekspresyon ni Julius Reed, halos hindi na makapaghintay si Zaid Radcliffe na sampilan ang kanyang mukha. Lolo, ang presyo ng stock ay tumaas ng 5%. Namutla ang mukha ni Otis Radcliffe, nagsalubong ang mga kilay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 81, gusto mo ba ng maliit na cushion sa lungguhit isa? Narinig mo yun, 5%. Hindi pa ba kayo umaalis dito? Matapos marinig ang numerong ito, medyo dismayadong nagsalita si Zaid Radcliffe. Otis, for goodness sake, ikaw ang general manager ng Radcliffe Group. 5% drop, nakakatakot ka ng ganyan. Paano magtitiwala si Lolo na yayain ka? Nang makita niya ang labis na gulat na mga ekspresyon ng dalawa, naisip niya ang pagbaba. Malala, hindi niya inaasahan na magiging 5% lang ito, na medyo ikinadismaya niya. Sa pananaw ni Zaid Radcliffe, lahat ng malalaking shot na ito na pumapasok sa merkado ay naglalayong durugan ang Radcliffe Group. Ngunit kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, tila isang medyo overblown thunderstorm, malakas ngunit kaunting ulan. Maraming tao sa labas ang nanunood ng kaganapang ito, at ayon sa karakter ni Stanislaus Potter, tiyak na maganda niyang hahawakan ito. Lolo, ito ay 5% na pagtaas. Huminga ng malalim si Otis, hindi pa rin nakaka-recover sa gulat. Sa panahong ito, tiningnan pa niya ang kanyang telepono upang kumpirmahin sa kanyang mga kaibigan, ngunit ang mga resulta ay pareho sa ipinapakita sa computer. Mabilis na tumaas ang presyo ng stock ng Radcliffe Group sa maikling panahon. Ano? Natigilan muna si Zaid Radcliffe, saka mabilis na naglakad papunta kay Otis. Anong nangyayari? Sa pagtingin sa tumataas na mga presyo ng stock, siya sa pinakaunang pagkakataon ay naniniwala na siya ay nakakakita ng mga bagay. Imposible. Talagang imposible. Ang mga salitang inihanda niya para tuyain si Kela Radcliffe ay nakaipit lahat sa kanyang dibdib. Ang lubos na pagkakaiba ay isang bagay na hindi niya matanggap. May problema. Dapat may problema. Huminga ng malalim si Zaid Radcliffe at inilabas ang kanyang telepono para tumawag. Mr. Leopold, tingnan mo ang mga stock ng Radcliffe Group para sa akin.
Ano ba talaga ang nangyayari ngayon? Direkta niyang inilagay ang tawag sa speaker, na nagpapahintulot sa lahat na marinig ng malinaw. Natahimik ang malawak na conference room. Mr. Radcliffe, ano ang dapat tingnan? Kumilos na ang Golden Eagle Group, sa tingin mo maiiwasan mo ito. Kung ako sa iyo, holy smokes, ano ang nangyayari? Isang sigaw ng sorpresa ang biglang dumating mula sa telepono, Mr. Radcliffe, ang galing mo. Ang presyo ng stock ay tumaas sa halip na bumagsak. Kung ito ay lumabas, ito ay tiyak na magiging pasabog na balita. Congratulations! Nang marinig ang mga salita ng kabilang partido, ang mukha ni Zaid Radcliffe ay naging lubhang hindi magandang tingnan. Hindi na siya ang chairman ng Radcliffe Group, ang kailangan niya ay bumaba ang presyo ng stock ng Radcliffe Group. Napakabalinto na. Sa sandaling iyon, pinalakpakan ni Julius Reed ang kanyang mga kamay at sinabing, tumaas ang stock ng grupo, at gayon pa man, ang founder ay nakaupo doon na parang nasa isang libing. Ikaw, nakaramdam ng kirot sa kanyang puso si Zaid Radcliffe. Huminga siya ng malalim, sinusubukan niyang manatiling kalmado, Mr. Leopold, maaari mo bang tingnan kung ano ang nangyayari sa akin? Wala siyang maisip na dahilan. Ang mahinang Radcliffe Group, na humaharap sa digmaang pangnegosyo na ito, ay walang iba kundi isang dead end. Gaya ng sinabi niya, kalahati ng Five River Province ang sasali sa away. Paano kaya sila makakaligtas? My goodness! Ang Titan Group ay naghulog ng 5 bilyon sa loob ng kalahating oras. Si Ovidio Cook ay talagang nakikipag head-to-head kay Stanislaus Potter. Mr. Radcliffe, ano ang relasyon mo kay Ovidio Cook na hanggang ngayon ay protektahan kanya? Isang lumulubog na pakiramdam ang tumama kay Zaid Radcliffe. Hindi niya inaasahan na aabot ng ganito si Ovidio Cook. Mabuti naman ngayon. Salamat, Mr. Leopold. Nang hindi na hinintay na sumagot ang kabilang partido, ibinaba na niya ang telepono. Tahimik ang conference room, puno ng gulat ang mukha ng lahat. Older Master, bakit hindi ka bumalik sa iyong upuan? Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Julius Reed at iminuwestra ang maliit na stool na may pag-aanyaya. Huwag masyadong mahiya. Ang likidong pondo ng Titan Group ay hindi lalampas sa 10 bilyon. Sa paggawa nito, mapapag-alitan lamang nila ang Golden Eagle Group. Sa lalong madaling panahon, hindi lang ikaw, kundi pati si Ovidio Cook ay mabangkarote sa iyo. Sa pagharap sa ganoong provocation, nanginginig sa galit si Zaid Radcliffe, pakiramdam na sisabog ang kanyang baga. Pero kailangan niyang tiisin hanggang sa mawala si Kela Radcliffe sa laro. Ikinalulungkot ko na binaygaw kita, matandang master. Comfortable bang maupo ang stool? Paano kung may kukuha ako sa iyo ng unan? Medyo nakakaintinding sabi ni Julius Reed. Gayunpaman, nang ang mga salitang ito ay umabot sa mga tainga ng bawat tao, pakiramdam nila ay nilalagyan sila ng mga tinak. Anong nangyayari? Tahimik na inilabas ni Kela Radcliffe ang kanyang telepono at nag-type ng mga karakter na ito sa screen. Nang dumating si Zaid Radcliffe, inihanda ni Kela Radcliffe ang kanyang sarili na tumayo at tanggapin ang kahihiyan, ngunit sino ang nakakaalam na ang script ay mababaligtad ito ng husto. Ang Titan Group ay talagang naghulog ng 50 bilyon sa ganoong pagkakataon. Ano ang kinakatawan nito? Nangangahulugan ito na si Ovidio Cook ay ganap na nakipagtalo kay Stanislaus Potter at opisyal na sumali sa larangan ng digmaan. Hindi niya maisip kung bakit itataya ng pinakamayamang tao ng Gonzales City ang lahat ng kanyang kayamanan para protektahan ang Radcliffe Group sa kanyang buhay. Dahil ang bagong CEO na iyon ay ako. Nilabas din ni Julius Reed ang phone niya at nag-send ng reply. Matapos basahin ang mensahe, binigyan siya ni Kela Radcliffe ng puting tingin. Kung ang kanyang asawa ay talagang CEO ng Titan Group, bakit siya naririto para kumuha ng kalokohang ito? Kung ikukumpara sa Titan Group, ang Radcliffe Group ay hindi gaanong mahalaga. Napakatahimik ng kapaligiran, kumapit si Otis Radcliffe sa kanyang computer, naghihintay sa mga resulta na susunod. Gaya nga ng sinabi ni Zaid Radcliffe, sa mapot na personalidad ni Stanislaus Potter, sigurado siyang may hahampasin siya kapag down sila. Maliban na lang kung sabay na namagitan ang tatlong Titan Group, halos walang pagkakataon na makayanan ang suntok na ito. Gayunpaman, kumalat ang balitang ito na parang buhawi sa buong Five River Province.
Alam ng lahat ng maaga na tuturuan ni Stanislaus Potter ng leksyon ang Radcliffe Group, ngunit walang nagmamalasakit. May inaasahan bang anumang sorpresa kapag ang isang elepante ay nakatapak sa isang langgam? Kailangan lang nilang makita ang huling resulta, upang makita kung gaano kalubha ang kamatayan ng langgam na ito. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, unang natuklasan na sa ilalim ng matinding pressure mula sa Golden Eagle Group, talagang rebound ang presyo ng stock ng Radcliffe Group. At tumaas ito ng 5% puntos. Imposible lang ito. 5 ilog na lalawigan, Golden Eagle Group. Si Stanislaus Potter ay dahan-daang nakasandal sa kanyang executive chair, umiinom ng tsaa. Isang oras na ang nakalipas, opisyal na nagsimula ang kanyang plano. At sa loob ng maikling oras na ito, maraming kilalang figure ng Five River Province ang tumatawag sa kanya, na nagpapahayag ng kanilang pagpayag na mag-ambag. Ang mga taong ito ay talagang nagsagawa ng kanilang mga salita, at sa loob ng isang oras, mahigit 100 kumpanya ang sumama sa digmaang ito ng walang usok. Bagamat nagulat si Julius Reed sa Titan Group, batay sa kanyang pagkaunawa kay Ovidio Cook, ang pinakamayamang tao ng Gonzales City ay hindi posibleng isugal ang kanyang kinabukasan bilang isang biro. Upang lubos na hadlangan ang Titan Group, si Stanislaus Potter ay tumama sa lakas ng kulog. Thump, 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 may kumatok sa pinto, pumasok ka. Nilagay ni Stanislaus Potter ang kanyang teacup sa desk, tumingin si Stanislaus Potter sa sekretarya na pumasok at nakangiting nagtanong, paano nangyari ito? Dapat ay bumagsak na ang Radcliffe Group ngayon, tama. Kung hindi ako nagkakamali, tiyak na hindi maglalakas loob si Ovidio Cook na kumilos. Sinuot niya ang hitsura ng may hawak na panalong tiket. Sa kalahati ng Five River Province na sabay-sabay na kumikilos, bagamat marami ang nagpapalabas lamang ng puwersa, sino ang mga ngahas na saktan sila? Lahat sila ay magkakahalo sa parehong mga bilog, nakikita ang isa't isa na nakataas at nakababa, walang gugustuhing manligaw ng ganitong gulo. Boss, ang resulta ay medyo hindi inaasahan. Medyo malungkot ang ekspresyon ng sekretarya, kumuha siya ng isang pirasong papel at iniabot kay Stanislaus Potter. Si Ovidio Cook ay gumawa ng isang hakbang, at isang malaking hakbang doon. Ano? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Stanislaus Potter, inagaw niya ang ulat, punong-puno ng hindi makapaniwala ang mukha. Nabaliw si Ovidio Cook, nagbuhos lang siya ng 50 bilyon. Nang makabawi siya sa gulat, unti-unting napalitan ng galit ang ekspresyon niya. Abisuhan kaagad si Manager Ridge, doblehin ang pondo. Dahil naglakas loob siyang labanan ako, huwag mo akong sisihin sa pagpapadala sa iyo sa impyerno. Nakakuyom ang mga kamao niya, parang may apoy na nagliliyab sa kanyang mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 82, may humaharang sa daan sa lungguhit isa. Boss Potter, ano ang iniisip ni Ovidio Cook? Naghulog lang siya ng 5 bilyon, at ngayon ay isa pang 3 bilyon. Hindi ako lubos na sigurado, ngunit kung si Ovidio Cook ay maglakas loob na sumalungat sa akin, hindi niya ako masisisi na hindi ako mabait. Huwag kang mag-alala, Boss Potter. Dahil ang Titan Group ay hindi nagpapakita ng paggalang sa iyo, natural lang sa magkapatid na pumasok at tumulong. Salamat, kuya. Ibinaba ni Stanislaus Potter ang telepono, napakalungkot ng kanyang ekspresyon. Nakatanggap siya ng hindi bababa sa 5 ganoong tawag sa loob lamang ng 10 minuto. Ang mga pangunahing negosyante mula sa Five River Province, nang marinig na ang Titan Group at Golden Eagle Group ay nakipag-away sa isa't isa, ay sunod-sunod na tumawag upang ipahayag ang kanilang lubos na suporta para kay Stanislaus Potter. At sa katunayan, tinupad nila ang kanilang salita. Bagamat hindi sila masyadong tumaya, naglagay sila ng malaking halaga ng pera. Ovidio Cook, hinahamon mo ang kalahati ng Five River Province. Pinaikit ni Stanislaus Potter ang kanyang mga mata, isang malamig na kislap na kumikislap sa loob. Agad na magpatawag ng mataas na antas na pagpupulong. Kinawian niya ang kanyang sekretarya, kinuha ang mga dokumento sa mesa, at nagtungo sa meeting room. Ang sitwasyon ay nagsisimula ng mawalan ng kontrol, at ang lahat ay hindi nangyayari ayon sa kanyang plano. Sa pagtatansya ni Stanislaus Potter, hanggat nagsasagawa siya ng kaunting pressure, kasama ng suporta ng kanyang mga kapatid mula sa Five River Province,
malamang na hindi mabubuhay ang Radcliffe Group kahit kalahating araw. Kung tutuusin, gaano kaya kalakas ang isang kumpanyang may halaga sa pamilihan na mahigit lamang sa 10 bilyon? Ngunit ang hindi niya inaasahan ay biglang papasok sa away ang Titan Group sa lakas ng kulog. Bagamat handa siyang harapin ang Titan Group pagkatapos makilala si Julius Reed, hindi niya akalain na magiging napakatanga si Ovidio Koch. Lahat ay nasa negosyo upang kumita ng pera, pagkatapos ng lahat. Ngunit ang hakbang ng Titan Group ay magtapon ng 70 bilyon, halos mawalan ng laman ang kaban ng nangungunang kumpanyang ito sa Gonzales City. Sinadya ni Stanislaus Potter ang kanyang utak ngunit hindi niya maisip kung ano ang hinahangad ni Ovidio Koch. Hindi ba niya alam na magagalit ito sa kanya? Na maaari itong baybayin ng kapahamakan para sa Titan Group. Hindi nagtagal, ang mga nangungunang executive ng Golden Eagle Group ay nagtipon lahat sa meeting room. Boss Potter, nabalitaan ko na sumali ang Titan Group sa away. Tanong ni Stafford, ang general manager. Bagamat alam ng lahat ang tungkol sa paglipat ng Golden Eagle Group, kapag ang isang elepante ay nakatapak sa isang langgam, hindi marami ang nagbibigay pansin. Ngunit ngayon na ang sitwasyon ay bahagyang nagbabago, ang mga tao ay nagsimulang mapansin. Tama, tinawagan ko si Ovidio Koch, ngunit walang sumasagot. At nang tanungin ko ang Titan Group, sinabi nila na ito ang desisyon ng bagong CEO. Ang mga ngipin ni Stanislaus Potter ay nag-igting sa nakakagiling na ingay, ang kanyang mukha ay napakasama rin tingnan. Secretary Martin, mangyaring bigyan ang lahat ng update. Sumenyas siya, at agad na kinuha ni Secretary Martin ang isang A4 na papel, na ikinwento ang buong serye ng mga kaganapan ng detalyado. Kasama dito kung paano namagitan ang Titan Group ng 2 beses, sa bawat oras na ang presyo ng stock ng Radcliffe Group ay malapit ng bumagsak, na mahigpit na iniligtas ito. Nabaliw na ba si Ovidio Koch? Ano ang pakinabang nito para sa kanya? Ang magagamit na likidong pondo ng Titan Group ay humigit kumulang 100 bilyon o higit pa, at ngayon ay naglagay na siya ng higit sa 80 bilyon. Halos mawalan ng laman ang Titan Group pagkatapos makinig sa ulat ni Secretary Martin, napakunot ang mga kilay ni Stafford. Naiimbestigahan na niya ang Titan Group noon, dahil isa itong nangungunang negosyo sa Gonzales City, at tiyak na magkakaroon ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang grupo. Ayon sa imbestigasyon, ang Titan Group ay may hindi hihigit sa 100 bilyon na likidong pondo. Ngayong naglaan si Ovidio Koch ng 80 bilyon upang suportahan ang Radcliffe Group, maaaring wala siyang mapunta. Kahit na sa huli ay nailigtas niya ang Radcliffe Group, ang kanyang sariling grupo ay lubos na hihina, posibleng may relegate pa sa isang pangalawang tier na negosyo. Sa Gonzales City, may ilang mga kumpanya na naghahanap ng pagkakataon, na umaasang babangon sa tamang sandali. Dahil gusto niyang makipag-away sa atin, pagkatapos ay lumaban tayo. Inihampas ni Stanislaus Potter ang kanyang kamao sa mesa. Boss Potter, angkop ba ito? Kung itataya ng Titan Group ang buhay nito, kahit manalo tayo, napakalaki ng ating pagkatalo. Nag-alinlangan si Stafford bago tuluyang nagsalita. Alam na alam niya ang insidenteng kinasasangkutan ni Kwame Potter, ngunit ang halaga ng paghihiganti ngayon ay tila masyadong malaki. Bilang general manager ng grupo, tungkulin niyang mag-ingat sa oras na ito. Mayroon pa ba tayong paraan pabalik? 12 ng mga kilalang negosyante mula sa Five River Province ang sumusuporta sa atin, paano ako atres ngayon nang hindi nawawalan ng mukha? Itinuro ni Stanislaus Potter ang sariling mukha, puno ng galit ang tono nito. Para na siyang pato na pinipilit na damapo, na walang pagpipilian kundi umakyat. Napakaraming mga mata ang nanonood, at kung ang Golden Eagle Group ay hindi man lang makayanan ang isang second-tier na negosyo sa Gonzales City, paano sila magpapatuloy sa paghahalo sa bilog sa hinaharap? Maaari nating pabagalin ang pamumuhunan sa kapital at maghintay para bukas. Sa pag-iisip na umalis na si Dustless sa Potter family para kumilos, bumuti ng husto ang mood ni Stanislaus Potter. Ang bagong CEO ng Titan Group ay si Julius Reed, hanggat pinatay siya ni Dustless, hindi siya naniniwala na patuloy siyang sasalungat ni Ovidio Koch. Hindi bababasa, malinaw sa lahat kung ano ang mas mahalaga sa pagitan ng buhay at pera. Dahil ang presyo ng stock ay nasa isang standoff, isang nasaroon ng loob Zaid Radcliffe at ang kanyang apo ay walang pagpipilian kundi ang umalis na may pagkabigo.
Pero hindi sila naniwala na hindi kaya ng Golden Eagle Group si Ovidio Cook. Pagkaalis ng pamilya Radcliffe, sa wakas ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Kela Radcliffe. Buong hapon siyang nakatenterhok. Julius, hindi ako nananaginip, di ba? Ano ang Golden Eagle Group? Isa sa mga pinuno ng Five River Province, isang napakalaking entity. Ngunit ang naturang behemoth ay gumawa ng hakbang ngunit na bigong lunukan ang Radcliffe Group ng buo, sa halip ay nawalan ng 2 ngipin sa harapan. Inihanda na niya ang sarili na ibalik ang posisyon ng chairman kay Zaid Radcliffe, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hanggang ngayon, siya pa rin ang chairman. Anong panaginip? Masasabi ko sa iyo, simula ngayon, ikaw na ang master ng Radcliffe Group. Napangiti si Julius Reed habang tinatapik ang ulo niya at sinabing, pagkatapos mag-alala buong hapon, ililibre kita ng masarap na hapunan ngayong gabi. Oo naman, pero nagbabayad ako. Saan ka kukuha ng pera? Ang kanyang mga salita ay nagpagaan ng pakiramdam ni Kela Radcliffe. Ang restaurant ay malapit sa kanilang bagong tahanan, isang western-style establishment. Ang kanilang bagong tahanan ay matatagpuan sa ginintoang lugar ng lungsod, na ginagawang mas maginhawa ang kainan. Matapos maasikaso ni Kela Radcliffe ang lahat, unti-unting naging dapit hapon ang araw. Sumakay sila sa Rolls-Royce at tinungo ang direksyon ng bahay. Blit hindi pa sila nakakalayo sa kumpanya ng ihinto ng mag-asawa ang sasakyan. Isang tahimik na kalsada. Dahil sa hindi kalayuan, may taong nakadamit dawas na humaharang sa daan. Naka-crossleg siya sa lupa, at hindi malinaw kung natutulog siya. Nang makita niya ang sasakyan ni Julius Reed, dahan-daang tumayo ang dawas at naglakad papunta sa driver's side para bahagyang kumatok sa bintana. Ikaw ba si Julius Reed? Sa sandaling ibinaba ni Julius Reed ang bintana, naramdaman niya kaagad ang nakamamatay na aura na nagmumula sa Daoist. Oo, ako nga, tumanggo siya, pinagmamasdan ang Daoist ng buong ingat, nalikas na nararamdaman na ang taong ito ay isang kaaway sa halip na isang kaibigan. Ako si Dustless, natutuwa akong makilala ka. Tumanggo ang Daoist at tumingin sa passenger side, Kela Radcliffe, at sinabing, Madam, kakilala po ako ng asawa mo. Maginhawa ba para sa atin na makahabol? Magkakilala kayo. Nang marinig ni Kela Radcliffe ang kanyang mga salita, hindi sinasadyang nagtaas ng kilay. 3 taon nang nananatili sa bahay ang kanyang asawa, kaya kailan siya nagkaroon ng kaibigang tao. At parang kanina pa naghihintay ang kabilang party dito. Oo, magkakilala tayo. Tinanggal ni Julius Reed ang kanyang seatbelt at lumabas sa driver's seat. Inutusan si Kela Radcliffe, pumunta ka sa restaurant at umorder ng pagkain, pupunta ako doon. Nag-aalala siya na baka bantaan ng kabilang partido si Kela Radcliffe, ngunit ngayon ay tila naghahanap lamang ng gulo ang Daoist sa kanya. Iyon ay para sa ikabubuti. Sinamantala ang sandaling walang pumapansin, tahimik na nagpadala si Julius Reed ng text na may numero kay Aaron Jackson. Kapag natanggap ni Aaron Jackson ang numeric na mensahe, agad na magpapakita ang kanyang mga tao at titiyakin na ligtas na nakarating si Kela Radcliffe sa restaurant. Sige, kung may mangyari, tandaan mong tawagan ako. Napatingin si Kela Radcliffe sa Daoist, lumipat sa driver's seat, at dahan-daang umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 83, Dustless makes a move sa Lungguhit 1. Magsalita ka, sino ang nagpadala sa iyo dito? Pagkaalis ni Kela Radcliffe, tumayo si Julius Reed na nasa bulsa ang mga kamay, tinitingnan ang mamamatay tao na pari ng tao sa kanyang harapan. Napakalakas ng kabilang partido, nararamdaman niya ito. Sa buong buhay ko, kumilos ako ayon sa sarili kong puso. Ang naghahanap sa iyo ngayon ay ako. Bahagyang ngumiti si Dustless, ngunit hindi na itago ng ngiti ang layuning pumatay. Kung, gaya ng sinasabi mo, wala tayong sama ng loob sa pagitan natin, bakit ako naghahanap ng gulo? Bahagyang kumunot ang noo ni Julius Reed, naramdaman niyang hindi simple ang Daoist na pari na ito. Bukod dito, hindi niya maalala ang anumang salungatan sa isang Daoist na pari sa kanyang memorya. Kaya ano ang layunin ng pagbisita ngayon? Buti na lang at nakaalis na si Kela Radcliffe, kaya malaya siyang nakalaban. Master Julius, ikaw talaga ang CIO na may snort memory. Pinitik ni Dustless ang kanyang horsetail whisk at marahas na nagtanong,
naaalala mo ba na nasaktan mo ang isang tao gamit ang iyong sariling mga kamay? Maraming tao ang nasaktan ko, at marami rin ang napatay ko. Paumanhin, hindi ko matandaan ng malinaw. Prangka na tanong ni Julius Reed, kaibigan ka ba o kalaban? Kung nandito ka para sa paghihiganti, ipagpatuloy natin ito at huwag mag-aksaya ng oras. Bagamat hindi siya lubos na makasigurado, nadama niya na ang Daoist ay malamang na naruroon upang harapin siya. Ngunit sino ang nagpadala sa kanya? Sa pag-iisip sa lahat ng mga taong nasaktan niya kamakailan, hindi napigilan ni Julius Reed na makaramdam ng pananakit ng ulo. Sa Gonzales City na pinagsama sa Five River Province, marami na siyang kaaway. Talagang prangka si Master Julius. Ang dahilan kung bakit kita hinahanap ngayon ay dahil sinaktan mo ang aking alagad. Dustless tumingin ng diretso sa mga mata ni Julius Reed at sinabing, bilang amo niya, may kailangan akong gawin. Guro, hindi na kailangang mag-aksaya ng mga salita tungkol sa kanya. Maya-maya lang, may nagmula sa kagubatan. Bagamat madilim na, hulaan pa rin ni Julius Reed kung sino ang nagsalita sa boses at silhwete pa lang. Ang steward ng pamilyang Potter, si Harlan Potter. Kaya ikaw, alam ko ito, sa iyong pambihirang kakayahan, hindi ka maaaring maging isang ordinaryong tao. Isang pahiwatig ng pang-aalipusta ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Julius Reed. Sa isang alagad na napakahina, ikaw, bilang guro, ay may pananagutan din. Noong nakipag-away siya kay Harlan Potter, napansin niya na sanay si Potter sa paggamit ng berserk state, na nagpapahiwatig na may ekspertong gumagabay sa kanya mula sa likuran. Ngunit hindi niya inaasahan na ang master ni Harlan Potter ay isang Daoist priest. Humph, Julius Reed, masyado kang mayabang. Natalo ako sa iyo dahil wala talaga akong kalaban-laban para sa iyo. Pero para patayin ka ng aking amo, isang galaw lang. Nag-init ang mukha ni Harlan Potter sa sakit sa sinabi ni Julius Reed. Mula nang umalis siya sa bundok, hindi pa siya nakatagpo ng kalaban na hindi niya kinaya hanggang sa una niyang pagkatalo, kung saan nabali ang kanyang mga kamay. Ngunit ngayong narito na ang kanyang amo, sa wakas ay nailalabas na niya ang kanyang nakakulong na galit. Ang mga kasanayan ng Dustless ay hindi kapani-paniwalang mataas. Natutunan lamang ni Harlan Potter ang isang maliit na bahagi ng mga kasanayan ng kanyang master, at kahit na iyon ay sapat na upang walisin ang karamihan sa mga kalaban. Iniisip pa lamang kung gaano kalakas ang kanyang Panginoon ay nakakaramdam na ng kakilakilabot. Dahil nandito ka para maghayganti, simulan na natin, nagmamadali ako. Pagkatapos kitang harapin, kailangan ko pang kumain kasama ang asawa ko. Sa pag-unawa sa kanilang mga intensyon, hindi na sinayang ni Julius Reed ang mga salita sa kanila dahil hindi maiiwasan ang isang labanan. Binata, medyo mayabang ka. Hindi maganda yan, ang pagiging mainipin at padalos-dalos ay hindi maiiwasang magbubunyag ng iyong mga kahinaan. Hindi nagalit si Dustless ngunit matieg ang itinuro ang mga kamalian ni Julius Reed na parang mentor. Tumawa naman si Harlan Potter dahil sa matinding galit, Julius Reed, sa tingin mo anong oras na? Naniniwala ka ba talagang aalis ka sa lugar na ito ng buhay ngayon? Nasa bingit ng kamatayan, at iniisip mo pa rin na maghapunan kasama ang iyong asawa. Kasama si Dustless dito, kumbinsido siyang patay na si Julius Reed. Kaya naman si Harlan Potter, na nagtitiis ng matinding sakit, ay sumunod kay Dustless dito. Gusto niyang panoorin si Julius Reed na mamatay at pinaluhod siya at humingi ng awa sa harap niya. Pahihirapan niya si Julius Reed ng lubusan na nananabik siya sa kamatayan. Sa pag-iisip ng sarili niyang putol na mga kamay, ang puso ni Harlan Potter ay nag-alab sa galit, bilisan mo at kumilos. Hinihintay ako ng aking asawa na maghapunan. Si Julius Reed, na naiinip, ay tumalikod at sinabi kay Dustless, nag-aaway ba tayo o hindi? Kung tayo, gawin natin ngayon, kung hindi, aalis ako. Pagkasabi nito ay naghanda na siyang umalis. Sandali lang, guro. Swish. Nang makita siyang aalis na, mabilis na iniwas ni Dustless ang kanyang horsetail whisk pasulong. Slash. Sa isang malakas na tunog, si Julius Reed ay umiwas paatras, halos hindi nakaiwas sa nakamamatay na hampas. Ang malambot na horsetail whisk, sa mga kamay ni Dustless, ay kasing matalim ng bakal na kutsilyo. Hindi masama, mayroon kang ilang mga kasanayan.
Ang pagkatalo ni Harlan Potter sa iyong mga kamay ay hindi makatarungan. Nang makitang nabigo ang sarili niyang strike, tumawa si Dustless at tumango. Kung hindi lang umiwas si Julius Reed ay nadismaya siya. Sa wakas ay hindi na rin makapagpigil. Pagkatapos ay bilasan natin. Nanliit ang mga mata ni Julius Reed habang mabangis siyang naglunsad ng suntok. Bang! Hindi nakaiwas si Dustless, sa halip ay sinalubong niya ang suntok. Parang kidlat ang palitan ng dalawa bago umatras ng ilang hakbang. Medyo kaya, bahagyang nanginginig ang kanang kamay ni Dustless habang pilit na itinatago ang pagkabigla sa kanyang puso, pinananatili ang ngiti sa kanyang mukha. Ang hampas na iyon ngayon lang, halos nagamit na niya ang buong lakas niya. Pero kahit ganun, napailing pa rin siya to the point na nanginginig ang mga kamay niya. At tila nabali ang mga buto sa kanyang kanang kamay. Sa nakaraan, ang gayong bagay ay hindi maiisip. Guro. Nang makita ang Dustless retreat, nagulat si Harlan Potter. Alam na alam niya kung ano ang kayang gawin ng kanyang amo, kaya nga bang ganoon kalakas si Julius Reed. Hindi mahalaga, ngayon ay i-convert ko siya. Habang nagsasalita siya, biglang humampas ang horsetail whisk ni Dustless. This time, nakakamatay ang galaw niya. Boom! Napasandal ang katawan ni Julius Reed habang direktang pinutol ng horsetail whisk ang streetlight sa likod niya. Kaagad pagkatapos, ang horsetail whisk ay muling dumampi sa kanyang mukha. Kung tumama ang strike na ito, walang alinlangan na ito ay nakamamatay. Dito na magtatapos ang laro. Nanliit ang mga mata ni Julius Reed, at sumugod siya. Bang! Ang kanyang kanang kamay ay nag-transform sa isang chopping palm na direktang dumapo sa palso ni Dustless. Basag. Ang malinaw na tunog ng mga bali ng buto ay ipinadala sa mga tainga ng lahat. Klop. Walang alikabok na daing, bahagyang nanginginig ang kanyang bibig. Ang horsetail whisk sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa na may isang kalansing, at siya ay mukhang hindi matatag sa kanyang mga paa. Ngunit hindi siya binigyan ni Julius Reed ng pagkakataong makahinga, dahil ang kanyang mga kamao, na sinasabayan ng tunog ng hangin, ay muling humampas. Disciple, oras na para gantihan mo ang iyong amo. Nang makitang walang takasan mula sa nalalapit na welga, hinawakan ni Dustless si Harlan Potter at marahas na itinulak siya pasulong. Basag. Master, ikaw. Direktang nabasag ng mga kamao ni Julius Reed ang isang malaking sipi sa dibdib ni Harlan Potter. Hanggang sa kanyang kamatayan, ang mga mata ni Harlan Potter ay napuno ng hindi paniniwala. Hindi siya makapaniwala na napakalakas ni Julius Reed. Ang mas hindi maisip ay ang sarili niyang amo ay iiwan siya. Sa pagsamantala sa sandaling ito, tinadyakan ni Dustless ang kanyang paa at lumundag sa hangin. Sa tingin mo makakatakas ka. Hindi magiging ganoon kadali. Ang pagpayag sa isang tigre na bumalik sa bundok ay humahantong sa walang katapusang mga kaguluhan. Siguradong hindi hahayaan ni Julius Reed na umalis si Dustless, dahil napakadelikado kung ang huli ay tumalikod sa kanya mula sa mga anino. Para kay Keller Radcliffe, hindi siya makakapayag na pumunta si Dustless. Ang isang kaaway na may ganoong malalim na paglilinang ay dapat mamatay. Yumuko siya, itinaas ang ilaw ng kalye na naputol sa kalahati, at, tulad ng paghagis ng sibat, buong lakas niyang inihagis ito pasulong. Ang daan-daang libra na halaga ng streetlight, sa sandaling iyon, ay pumailan lang sa himpapawid na parang matalim na espada. Splurt. Sa kalagitnaan ng hangin, si Dustless, na walang leverage, ay napasandal ng streetlight at bumagsak ng husto sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 84, mga baril na panlaban sa sasakyang panghimpapawid para pamamaril ng mga lamok sa lungguhit L. Kara-rating lang ni Julius Reed sa restaurant nang tawagin siya ni Keller Radcliffe. Malamang na nag-aalala siya tungkol sa kanyang pagtagal, sa takot na maaaring nakatagpo siya ng panganib. Nasa ibaba ako ngayon, huwag kang mag-alala, nakangiti niyang sabi pagkatapos sagutin ang tawag. Kahit papaano, ang kanilang relasyon ay naging mas matalik, at nang hindi namamalayan, ito ay naging hindi naiiba sa isang tunay na mag-asawa. Bago tumungo sa restaurant, tinawagan na niya si Aaron Jackson, na hiniling sa kanya na linisin ang mga nangyari. Dahil gusto ng Potter family na makipaglaro sa kanya, hindi niya inisip na mawala si Stanislaus Potter sa mundong ito. Matapos mabilis na umakyat sa hagdan, nakita ni Julius Reed si Keller Radcliffe na nakaupo sa isang upuan.
Ngunit sa sumunod na sandali ay biglang nagdilim ang kanyang ekspresyon. Sa tabi kasi ni Kella Radcliffe ay may nakatayong ilang lalaki na halatang lasing na naghahanap ng gulo. Gorgeous, nakakatamad na mag-isa ka. Bakit hindi mo kami samahan uminom? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-floral shirt, nakasuot ng chunky gold necklace, na may hawak na inumin at nakatingin kay Kella Radcliffe. Eksakto, bigyan mo ng mukha si Master Pendleton. Paano naman? Sapat na ba ang 100,000? Huwag kang umarte. Bibigyan kita ng 200,000 para makasama si Master Pendleton, sigaw ng dalawa pang lasing na lalaki sa tabi niya, na nagyaya sa kanya. Mangyaring magpakita ng paggalang. Malapit nang dumating ang aking asawa. Kapag nakita niyang ganito ang ugali mo, tiyak na hindi kanya pababayaan. Seryosong sabi ni Kella Radcliffe, na naiinis na nakatingin sa tatlong lalaking nasa harapan niya. Katatapos lang niyang tawagan si Julius Reed nang sinimulan siya ng tatlong lasing na ito. Master Pendleton, paano kung maghanap na lang ako ng mga babae para sa iyo? Ito ay isang pampublikong lugar, at talagang hindi maganda para sa iyo na tretuhin ang isang panauhin ng ganito. Matapos masaksihan ang eksena, nagmadali ang manager ng restaurant para makialam. Ang lasing na nagngangalang Cesar Pendleton ay isang kilalang negosyante mula sa Five River Province. Ang dalawa sa tabi niya ay ang magkapatid na Heston Leopold at Nicholas Leopold, property tycoons mula sa Gonzales City. Dumating si Cesar Pendleton sa Gonzales City upang talakayin ang pakikipagtulungan sa magkakapatid na Leopold at pinili ang restaurant na ito upang uminom. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pag-inom, nalantad ang tunay na ugali ni Cesar Pendleton. Sa pagiging dominante sa Five River Province, itinoon niya ang kanyang mga mata kay Kella Radcliffe, na nag-iisang naghihintay. Pumunta ka sa impyerno, sampal. Nang marinig ang pagtatangka ng restaurant manager na patahimikin ang sitwasyon, sinampal siya ni Cesar Pendleton at itinuro ang manager, na sinasabing, sino sa tingin mo para makialam sa negosyo ko? Kilala mo ba kung sino ako? Master Pendleton. Siyempre, alam ko kung sino ka. Isa sa nangungunang 10 kilalang negosyante ng Five River Province, at ang boss ng Sutton Chain Hotels. Pilit ng ngiti ang sinabi ng manager na nakatikip sa namamagang mukha. Kung hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng lalaki, tumawag siya ng security para paalisan siya kaysa makipag-ayos ng ganito. Alam mo na, maglakas loob ka pa ring maging maingay. Ikanaway ni Heston Leopold ang kanyang kamay, umalis ka, magwala. Nakakagambala master. Ang mood ni Pendleton, maniwala ka man o hindi, babaliin ko yung mga pamo. Sa Gonzales City, ang magkapatid na Leopold ay nagkaroon ng impluwensya sa parehong underworld at lehitimong negosyo, natural na nagiging madumi ang kanilang mga kamay sa laro ng real estate. Sa takot sa kanyang banta, ang manager ng restaurant ay hindi na nang ahas na magsalita pa. Hey, binibini. Nang akmang susulyapan muli ni Cesar Pendleton si Kella Radcliffe, may kamay na damapo sa kanyang balikat. Damn it, di ba sabi ko sa'yo lumayo ka? Malungkot ang mukha ni Cesar Pendleton, sa pag-aakalang ito ang manager ng restaurant na bumalik, at tumalikod siya na handa ng hampasin. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang isang binata ang nakatayo sa kanyang harapan. Ang binata ay mukhang mahigit 20 taong gulang lamang, nakasuot ng damit pang sports, katulad ng isang kamakailang nagtapos sa kolehiyo. Bagamat medyo matangkad, mukha siyang balingkinitan. Para kay Cesar Pendleton, ang gayong figure ay tila siya ay maaaring matambas sa isang suntok. Anak, anong gusto mo? Bago makapagsalita si Cesar Pendleton, sumugod si Heston Leopold para sumigaw, bulag ka ba, aso? Ang lakas ng loob mong hawakan ang balikat ni Master Pendleton. Malapit na silang lumagda sa isang kasunduan sa pakikipagtulungan noong araw na iyon. Sa oras na ito, gagawin ng magkapatid na Leopold ang lahat para mapanatiling masaya si Cesar Pendleton. Ngayong may nanggugulo, halatang dismayado sila. Asawa, sa sandaling iyon, tumayo si Kella Radcliffe at mabilis na naglakad papunta kay Julius Reed. Nakuha ng kanyang tawag ang kanilang atensyon, at ang tatlong lalaki ay tumingin kay Julius Reed na may kakaibang mga tingin. Paanong ang isang binata na mukhang estudyante ay magpakasal sa isang blooming beauty? Bata, saan ka nagtatrabaho? Tanong ni Nicholas Leopold.
Nais niyang kumpirmahin muna ang pagkakakilanlan ng binata upang maiwasan ang anumang gulo. Magwala. Hindi pinansin ang kanilang mga salita, malakas na itinulak ni Julius Reed si Cesar Pendleton sa kanyang harapan, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Julius, baka pumunta na lang tayo. Nang makita ang nangyari, nabahala si Keller Radcliffe. Kung tutuusin, siya ay isang babae at ayaw niyang gumawa ng gulo. Ang tatlong lasing na ito ay hindi mukhang isang disenteng uri. You little bastard. Hinihingi mo yan. Nagmamadaling tinulungan ni Heston Leopold si Cesar Pendleton, itinuro si Julius Reed na may masamang tingin, dare to push Master Pendleton, siguradong pagod ka na sa buhay. Papatayin kita. Nang makabawi si Cesar Pendleton, nagpumiglas na bumangon mula sa lupa, kumuha ng bote ng alak sa malapit na mesa, at inindayog ito sa ulo ni Julius Reed. Sa Five River Province, lahat ay nagpakita ng paggalang kay Master Pendleton, ngunit dito sa Gonzales City, itinulak siya sa lupa. Bang! Sa pagharap sa naniningil na si Cesar Pendleton, pinalaya si Julius Reed, inilipat siya sa isang mesa sa malapit. Nabaligtad ang glass table sa sobrang lakas, na nagkapira-piraso ng bumangga sa mga marmol na tile sa sahig. Aray! Ang sakit talaga. Ang lakas ng sipa ay napakalakas, at si Cesar Pendleton ay napahiga sa lupa at umiiyak sa sakit. Master Pendleton, okay ka lang ba? Sa lahat ng kaguluhan, medyo natahimik si Heston Leopold. Tinawag niya ang kanyang kapatid, Nicholas, tawagan ang mga tao. Sila ay nasa pagunlad ng real estate, at pinanatili ang isang grupo ng mga thugs sa payroll. Ginugol ng mga lalaking ito ang kanilang mga araw sa Catamaran, pangunahin ang pagharap sa gawaing demolisyon. Sa tuwing may problema, ito ang mga lalaking papasok. Anak, pagsisisihan mo ito sa 1 minuto. Nang makitang sanay ang kalaban, hindi na siya hinarap ni Nicholas Leopold. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang mga kababata, dalhin ang mga tao dito, Asia Restaurant, 3 palapag. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, hindi niya nakalimutang magbanta, maghintay ka lang. Ipaparamdam ko sa'yo na hindi ka nalang ipinanganak ngayon. Itong anak ng asong ito, ako mismo ang babaliin ang kanyang mga paa. Si Cesar Pendleton ay nasa matinding pananakit ng dibdib ngunit walang tigil na nagmumura sa lupa. Medyo may reputasyon siya sa Five River Province dahil sa kanyang mga negosyo sa hotel at entertainment city, na naging dahilan ng pagiging malapit niya sa Three Blade Group. Siya ay karaniwang medyo kahanga-hanga, lamang upang matapos na bagbog tulad nito ngayon. Bridger Davenport, tawagan mo ako ng ilang tao mula sa Three Blade Group. Nabugbog ang kapatid mo sa Gonzales City. Kinuha ni Cesar Pendleton ang kanyang telepono at direktang tinawagan si Bridger Davenport mula sa Three Blade Group. Sa malawak nitong hanay ng mga industriya at isang sangay sa Gonzales City, ang Three Blade Group ang kanyang agad na naisip nang siya ay makatagpo ng problema. Si Pendleton at ang kanilang think tank ay madalas na nag-iinuman at may disenteng pribadong relasyon. Ano? Nasa Gonzal 77 ka. City. Buti pa yon. Magdala ka pa ng tao. Nakarating na ako. Hindi ako napahiya ng ganito sa buhay ko. Matapos ibaba ang tawag, bumungad sa mukha ni Cesar Pendleton ang saya. Bata, kaya mo talagang lumaban. Pero gusto kong makita kung gaano karaming tao ang makakalaban mo. Sa kanyang mga mata, kahit na mula sa mayamang pamilya ang binata, ano ang magagawa nito? Sa sandaling kumilos ang Three Blade Group, sino sa Gonzales City ang maglalakas loob na hindi igalang sila, bukod sa Brandon family at Aaron Jackson? Master Pendleton, bakit gumamit ng cleaver para pumatay ng manok? Ang mga tauhan ng kapatid ko ay sapat na para hawakan siya. Nang marinig ni Heston Leopold ang pangalan ni Bridger Davenport, bigla siyang nakaramdam ng pagkabalisa. Kung tutuusin, hindi ba't si Davenport ang kilalang think tank ng Three Blade Group, na kilala sa buong Five River Province? Ngayon, gagamit ako ng kanyan sa paghampas ng mga lamok. Napangisi si Cesar Pendleton nang bumangon siya sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 85, hinihimok kita na maging mabait isa. Julius, baka tawagan natin si Aaron Jackson. Nang makita ang agresibong panawagan ng kabilang partido para sa reinforcements, nakaramdam ng pag-aalala si Keller Radcliffe.
Bagamat alam niyang medyo may kakayahan si Julius na lumaban, mas marami siya. At mukhang lahat ng mga iyon ay hindi dapat pakialaman. Nang hulihin siya ni Jackson Brandon, personal niyang nakita si Aaron Jackson na sumusunod sa likod ni Julius. Kaya naman, nahulaan niyang tiyak na may koneksyon ang kanyang asawa sa kilalang-kilalang si Aaron Jackson ng Gonzales City. Sige, ikaw na ang tumawag. Matapos ibigay ang telepono kay Keller Radcliffe, humakbang si Julius patungo kay Cesar. Pendleton, anong gagawin mo? Bang! Bago pa makapag-react si Cesar Pendleton, sinuntok siya ni Julius sa mukha. Ang malakas na puwersa ay nagpa-atras sa kanya ng ilang hakbang, ang kanyang katawan ay bumagsak ng husto sa mesa sa kanyang likuran. His! Nanginginig si Cesar Pendleton nang itinaas niya ang kanyang kamay mula sa kanyang mukha, ngunit nakita niyang puno ito ng dugo. Nabali ang ilong niya sa suntok na iyon. Ang sakit na nakakadurog sa puso ay medyo nagpapahina sa kanya mula sa kanyang kalasinggan, at ang kanyang galit ay tumindi ng ilang degree. Naglakas loob ka bang pretuhin si Master Pendleton ng ganoong kalupitan? Ang magkapatid na Leopold ay nakatayo sa lugar, na tumatagal ng mahabang oras upang mag-react. Si Cesar Pendleton ay isang malaking shot sa lungsod ng probinsya, at ngayon siya ay binugbog ng ganito sa Gonzales City. Kakasabi mo lang ba na bibigyan mo ang asawa ko ng 200,000? Lumingon si Julius, diretsyong nakatingin kay Heston Leopold. Ha, binabalaan kita. Naramdaman ni Heston Leopold ang lamig mula sa ilalim ng kanyang gulugad hanggang sa korona ng kanyang ulo sa ilalim ng titig na iyon. Balaan mo ako tungkol sa kung ano. Hindi ka ba medyo may kakayahan ngayon? Hinawakan ni Julius ang kanyang kwelyo sa isang mabilis na paggalaw, nanunuya habang nagsasalita, bigyan mo ako ng 2 milyon, at sasamahan kita. Bitawan mo ang kuya ko. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Nicholas Leopold habang naglalakad, handang kumilos. Bang! Bago natapos ni Nicholas ang kanyang pangungusap, pinalayas siya ni Julius, pinatumba siya sa lupa. Biglang tumahimik ang restaurant. Ang ganitong kaguluhan ay nakaalarma na sa maraming bisita. Marami sa mga makakain dito ay mga figure of status. Oh, sino sa tingin ko? Si Julius Reed pala. Nagkataong naroon si Radley Ridge, at nang makita si Julius, lihim siyang natuwa. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakahandusay sa lupa, natural niyang nakilala. Cesar Pendleton, ang malaking hotel chain boss ni Sutton at isang bigwig sa Five River Province. Matapos ang pag-urong na dinanas niya sa parke ng karagatan kasama si Kwame Potter, nagtanim siya ng sama ng loob. Akala niya ay magagamit niya ang mga magpapalayok para alagaan si Julius, ngunit sino ang nakakaalam na ang pamilyang magpapalayok ay gagawa ng kaunti o walang paggalaw. Maging ang mainit na digmaang pangnegosyo na nabalitaan saan man ay naging hindi gaanong kapansin-pansin kaysa sa inaasahan. Kung si Stanislaus Potter ay maituturing na isang lehitimong negosyante, na kumikilos sa isang malinaw at tuwid na paraan, kung gayon ang lalaking nauna sa kanya, si Cesar Pendleton, ay tiyak na iba. Ang dating small-time na thug na naging big boss ay may mga koneksyon na umabot sa mataas at malawak, na may partikular na malapit na relasyon sa Three Blade Group. Ang mga sangkot sa casino at hotel chain ay tiyak na walang malinis na kamay. At sa pamamagitan ng pag-eavesdrop ngayon, alam na niya na tinawag ni Cesar Pendleton si Bridger Davenport mula sa Three Blade Group. Sa pagkakataong ito, naniwala siya na talagang hindi makakawala si Julius. Kahit gaano kakagaling lumaban, matatalo mo ba ang 100 tao? Ikaw ba? Nang makita si Radley Ridge, umiling si Julius at sinabing, ang pakiramdam ng tumatahol noong nakaraan ay parang aso, okay lang ba para sa iyo? Akala niya pagkatapos ng lesson sa Ocean Park, pipigilan ng nakangiting tigre ang sarili. Ngunit ang lalaki pala ay parang isang mangmang na aso na sadyang hindi natututo. Julius Reed, huwag masyadong mayabang. Maglakas loob kang tumawid kay Master Pendleton ngayon, sa tingin mo makakaalis ka ng buhay. Nang mabuksan ang kanyang masakit na bahagi, agad na nagdilim ang mukha ni Radley Ridge. Lumingon siya para tingnan si Keller Radcliffe, pilit na ngumiti habang sinasabi, bilis, umalis ka sa lugar na ito. Kapag dumating ang mga tao ng Three Blade Group, hindi mo maiiwasang madamay. Hindi na kailangan. Pinutol siya ni Keller Radcliffe ng walang paggalang, kung nasaan si Julius, doon ako naruroon. Radley Ridge,
Huwag mo nang pakialaman ang pagkukunwari mo sa harapan ko. Ikaw. Ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang ang mukha ni Radley Ridge ay naging kulay ng pangit na bihira makita ng isang tao. Kahit na isang mahusay na bayad na balik mula sa ibang bansa, bakit siya palaging minamaliit? Master Pendleton, sa pagkakaalam ko, bagamat kasal na ang dalawang ito, hindi pa nila natapos ang kanilang relasyon. Sa matigas na puso, lumingon si Radley Ridge at kinausap si Cesar Pendleton. Kung hindi niya ito makukuha, sisirain niya ito. Ano? Nang marinig ang kanyang mga salita, isang kislap ang kumislap sa mga mata ni Cesar Pendleton. Pagkatapos mong harapin ang batang ito ngayon, kailangan kong magpakawala. Tiningnan niya si Keller Radcliffe na may matako na tingin, hindi nagtangkang itago ang kanyang mga intensyon. Sampal. Sa isang malutong na sampal, inihagis ni Julius Reed si Heston Leopold sa lupa at marahas na sinampal si Radley Ridge sa kanyang mukha. Ipinapayo ko sa iyo na maging mabait. Pagkasabi noon, kinuha niya ang isang upuan mula sa restaurant at hinampas ito ng malakas sa binti ni Radley Ridge. Si Keller Radcliffe ang kanyang hindi mahawak ang sukat, at walang sino man ang pinayagang saktan siya. Ang sino mang maglakas loob na saktan siya ay may isang kapalaran lamang na naghihintay sa kanila, ang kamatayan. Sa isang iglap, nabasag ang buto ng binti ni Radley Ridge. Humiga siya sa lupa sa paghihirap, humahagulgol habang ang kanyang mga tampok ay namilipit, ang kanyang kutis ay labis. Si Keller Radcliffe, nang makita ito, ay mabilis na tumawag kay Aaron Jackson. Kuya, ano ang iyong mga order? Nag-connect ang tawag, at lumabas ang tamad na boses ni Aaron Jackson. Aaron Jackson, may problema si Julius. Nag-isip sandali si Keller Radcliffe at nagpa siya na gamitin ang pangalang Aaron Jackson, kung isa sa alang-alang na hindi siya malinaw sa relasyon ni na Aaron Jackson at Julius Reed. Sa pagharap sa kilalang underground boss na ito ng Gonzales City, medyo nakaramdam siya ng pangamba. Ate, nasaan kayo ni Kuya? Nang marinig na may problema si Julius Reed, biglang naging matalim ang boses ni Aaron Jackson. Nasa Asia Restaurant kami, at si Cesar Pendleton ang nagdudulot ng gulo kay Julius. Direktang pinangalanan ni Keller Radcliffe si Cesar Pendleton, upang iligtas si Aaron Jackson mula sa pagiging kulang sa paghahanda. Kung tutuusin, ang pangalan ni Cesar Pendleton ay kilalang-kilala sa Five River Province, hindi isang tao na madaling libakin. Cesar Pendleton, kung maglakas loob siyang guluhin ang kapatid ko, hindi niya iiwanan ang Gonzales City nang hindi nasaktan. Hipag, hintayin mo ako ng 5 minuto. Pagkasabi nun ay ibinaba ni Aaron Jackson ang tawag. Thud, thud, thud. Noon lang, sunod-sunod na yabag ng paa ang dumating mula sa ibaba. Boss, nandito na tayo. Isang grupo ng mga lalaki ang sumugod sa ikatlong palapag ng restaurant, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita nila ang kanilang amo na nakahandusay sa lupa. Heston bro, Nicholas bro, anong nangyari? Medyo nataranta ang leadman. Ang magkapatid na Leopold ay may kagalang-galang na pangalan sa Gonzales City, sino ang mga ngahas na saktan sila dito? Bakit ngayon ka lang nakarating? Ito ang batang ito, gusto ko siyang patayin. Si Heston Leopold ay pinalo hanggang sa mabagbag ni Julius Reed, na dumaranas ng hindi matiis na sakit sa bawat paggalaw. Ginawa mo ito. Lumingon ang nangunguna at tumingin kay Julius Reed, sukdulan ang pagdidilim ng kanyang mukha. Sino pa kaya kung hindi ikaw? Hinarap ni Julius Reed ang mga lalaking ito nang walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Kunin mo siya, bugbugin siya hanggang mamatay. Sumimangot ang leadman at sumugod, itinaas ang kanyang kahoy na paniki. Snap, ngunit bago pa man siya makapaghampas, hinawakan ni Julius Reed ang paniki mula sa kanyang kamay at tinadtad ito ng malakas sa ulo ng leadman. Nabasag ang paniki sa impact. Sino ang nang-ahas na gulo kay Master Pendleton sa Gonzales City? Maya-maya, may boses na nagmula sa ibaba. Di nagtagal, 12 ng mga lalaking nakasuot ng itim na maayos ang suot na itim ang bumangon, na naiiba ng husto sa nagkakagulong grupo ng magkapatid na Leopold. Pagkatapos, dahan-daang umakyat sa ikatlong palapag si Bridger Davenport, na pinagmamasdan ng hindi mabilang na mga tao, na may kalmado at nakolektang kilos. Sino ang gumawa nito? Stand out. Inayos niya ang kanyang salamin, naglabas ng poised at stable na aura.
Ako iyon. Inihagis ni Julius Reed ang kahoy na paniki sa isang tabi at ngumiti habang nakatingin sa direksyon. Bridger Davenport.